ito si Christoph James Evangelista. Brother James. Anong church mo, brother? Seventh-day Adventist. Dati kang Catholic, di ba? Oo, dati akong Catholic. So, bakit ka lumipat, bro? Ano ba yan? Sa pamilya ba yan? Inaya kayo ng, kumbaga, ano na buong Ako lang pamilya? yung nag-iisang Seventh-day Adventist sa pamilya. Yung ibang kasama mo dyan sa bahay? Katoliko at Grace Christian. Ah, born again. Okay. Yun yung madalas yun yung common, born again. Faith alone. So, alright. So, ano tayo, bro? Bible study tayo kasi Catholic naman yung pamilya mo. Hindi naman siguro masama. Iparalin mo din yung pananampalataya mo dati. Kasi, for sure, naral mo ba yung doktrina ng Catholic Church dati bago ka nahikaya sa Seventh-day Adventist? Hindi. Alright. So, I think ito naman yung time. Sa total, tinatopic nyo naman kami doon. Pakinggan mo lang yung sides namin. So, okay. Pwede ka na magtanong, bro. Anong naka-ready mong topic na gusto mong itanong? Sagutin natin yan ng madahang. Pagkain na lang siguro para madali. Sa pagkain po ng mga ano. So, right. Ano pong tanong? About sa pagkain? Bago po ako magtanong, may Biblia po ba kayo dyan sa inyo? Siyempre po, ano pong klaseng Biblia ang gusto nyo? Meron po ako okay, basta Biblia. Okay. Greek, Hebrew, Latin. Bakit Latin, kayo Bulgarian. kumakain ng baboy? Bakit po kami kumakain ng baboy? Batay po kasi sa letra por letra ng Biblia, talata ng Biblia ang ibibigay ko sa iyo. Itong tinatag ni Kristo ng kaharian, ito sa lupa, Daniel 2:44, na hindi magigiba kailanman, ay ito po ang doktrina ng kaharian na ito. Ayon po sa Roma, letra por letra, Roma 14 talatang 17, ang letra por letra dito sa Biblia, na dapat tanggapin natin may pagpapakumbaba, no? Sapagkat ang kaharian ng Diyos, letra por letra, ay hindi ang pagkain at ang pag-inom, kundi ang pagiging matuwid, kapayapaan at kagalakan sa Espiritu Santo. Yun po yung aming doktrina, hindi po yung pagkain o pag-inom, kundi po yung kagalakan, pagiging matuwid at kagalakan sa banal na Espiritu Santo. Ngayon, basa pa tayo ng isang talata. Dito naman sa unang Korinto 8:8, magkasala ka ba pag kumain ka ng mga bagay-bagay na wala namang kinalaman sa kagalakan sa banal na Espiritu Santo, kumbaga yung ordinaryong pagkain lang, dito po yan sa unang Korinto 8:8 ang letra por letra. Yun dito, bro. Babasahin ko sa iyo ang letra por letra at think pwede mo tong isulat, bro, at itatanong mo sa mga pastor mo. Subalit ang pagkain ay letra por letra nakasulat dito. Subalit ang pagkain ay hindi maglalapit sa atin sa Diyos. Hindi tayo magkukulang kung tayo'y hindi kumain. At hindi tayo higit na mabuti kung tayo'y kumain. So, ibig sabihin, ayon sa letra por letra, hindi maglalapit sa atin o hindi maglalayo sa Diyos. Ibig sabihin, neutral lang siya. Kunyari, yung isang Katoliko gustong maging vegetarian, sige, mag-vegetarian ka, hindi po yun papakialaman ng mga pare namin, ng mga obispo namin. Kunyari, ang isang tao ay gusto naman maging carnivorous diet, ay hindi po yun papakialaman ng mga pare namin at ang obispo namin. Ang papakialaman po ng mga pare namin at ng mga obispo namin, kailangan nyo po kumain ng pagkain hindi nakakabusog ng laman, kundi pagkain hindi ka na muling magugutom. Yun po ang katawan at dugo ni Kristo. No, kung sino man kumain ito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at siya aking bubuhayin. Sa huling panahon, yun yung kagalakan sa Espiritu Santo. Pero yung mga ordinaryong pagkain lang po sa pang-araw-araw, hindi po tayo magkakasala o hindi po tayo higit na mabuti kung tayo'y kumain o kung tayo'y hindi kumain. Ano pa? Patay sa letra por letra. Ito naman sa unang Korinto 10:25, ang letra por letra, babasahin natin ang talata ng Biblia. Wala pong halong bola. Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kainin ninyo na walang pagtatanong dahil sa buti. O, letra por letra. Lahat ng pagkain, lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kainin ninyo ng letra por letra nang walang pagtatanong dahil sa budhi. Kasi alam nyo kung bakit walang pagtatanong. Ganang nangyari kasi sa letra por letra sa history, kung mapansin mo yung mga Kristiyano, nagkaroon sila ng problema. Meron kasing sulat dito sa Gawa 10 at Gawa 15 talatang 19-20. Kung babasahin natin to, I think isulat mo to na mabuti, no? At ito, meron po tayong Biblia. Sabi dito, kaya't ang hatol ko ay huwag nating gambalain ng mga hintil
na nagbabalik loob sa Diyos. So meron silang sinusulatan na mga hintil na nagbabalik loob sa Diyos batay sa letra por letra. Ibig sabihin, dating pagano, kasalukuyang progressive na nagbabalik loob sa Diyos. So ano yun? Pakita natin si Brother Bonigo. Kanya sa baba. So ano sila? Sa halip ay sumulat tayo sa kanila, ano daw? Na sila'y lumayo sa mga bagay na nagpaparumi ng mga Diyos-Diyosan at ng mga paikiapid. O yung mga kasi, at ng mga bagay na binigti o sa dugo. Kasi dati, yung mga dating pagano, ay hikayat pa rin sila or yung iba na nabautismuhan na, parang sumasama pa sa mga worshiping, sa mga pagans. Kaya nga pinapahiwalay na sila dyan kasi progressive pa sila nagbabalik loob sa Diyos eh. Kumbaga konti-konti na silang naaalis sa ganong klaseng estado na kailangan kasi itong mga sinabi na to batay sa letra por letra, no? Mga Diyos-Diyosan, ano pa, paikiapid at anumang bagay na binigti o dugo. Ito yung ritual ng mga pagano pag wine-worship nila ang mga Diyos-Diyosan na mga demonyo. Andiyan yan sa unang Korinto 10:20. Ngayon, parallel nito, Isaiah 66 verse 3. Ano yon? Pagsamba sa Diyos-Diyosan, ano pa? Mga pagbali ng liig ng aso or pagpapahirap sa hayop o sa pag-aalay ng mga dugo, especially ng mga dugo ng baboy, inaalay yan ng mga pagano. So nung nalaman ng mga kalaban ng mga Kristiyano dati na sumulat ang konseho sa Jerusalem sa mga hintil na nagbabalik loob sa Diyos, nung sinulatan nila yan, ang ginawa ng emperor no ng mga nakakataas na mga anti-Christianity dati. Brother Clement, mute mo na kita. Ayan, mute mo na bro. So ang ginawa nila dati, lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ang ginagawa nila, niliritwalan na nila yan, inaalay nila yan sa Diyos-Diyosan na si Saturno, Cronus at iba pang Diyos-Diyosan. So ang nangyayari, dahil nga masunurin naman yung mga Kristiyano na mga hintil na nagbabalik loob sa Diyos. Uncle, baba mo na po ako, Uncle. Sige brother, salamat sa pagpasyal bro at masaya akong nagkita ulit tayo. Hanggang sa muli brother. So, Sige yan. po. Mamaya po, babalik po ako uli. Alright, salamat. So, anong nangyari, batay sa letra por letra, dahil nga hindi na sila makakakain kasi nga inialay na ng mga pagano yung kanilang mga pagkain na ipinagbibili, eh di hindi sila makakakain, magugutom ngayon sila. Ang ginawa ni St. Paul, sumulat ulit. Yung sulat sa Council of Jerusalem, binigyan niya ng linaw na walang problema kung bibili ka ng mga hinain sa Diyos-Diyosan as long as hindi ka sasama sa kanilang pag-worship, sa kanilang ritual mismo. Pero kung bibili ka lang sa pamilihan, ang letra por letra, huwag ka nang magtatanong para sa budhi. Kunyari ako, sa modern times, napansin niyo yung mga pamilihan dito, yung mga bibilin nyo, mga bilalo yung mga Chinese, mga Japanese, inaalay nila yung pera nila dun sa mga Diyos-Diyosan nila, hinihimas-himas nila yan sa mga estatwa ng mga Diyos-Diyosan nila eh. Kila Buddha, pinahampas-hampas nila yung kila Buddha, pampaswerte nga no, mga Indian. So isusukli nila sa iyo yon. So wala nang talab yun, hindi ka na nun na wari mapunta ako sa mga Chinese country, mga Indian country. Alam niyo sa Indian country, nagre-ritual muna yan sila bago yan sila magbenta para malakas yung bilihin nila. So hindi na ako doon, wag na ako magtatanong. Hindi na ako kasama doon sa ginagawa na yun. So ganun din sa kanila, sa mga Kristiyano dati hanggang sa Kristiyano ngayon kasi ang lahat ng kasulat ng kinasihan ng Diyos ay magagamit natin. So dati sa kanila, inaalay ng mga pagano yung mga nasa pamilihan ang ginagawa ng mga Kristiyano, kahit baboy pa yan. Kasi baboy naman talaga yung ginagamit sa ritual ng mga pagano eh. Dugo pa nga ng baboy eh. Kunyari ako, bibili ako ng dugo ng baboy sa panahon nila. At magagawa ko ng dinuguan kasi sa ngayon meron dinuguan pero dati wala naman dinuguan. Eh hindi na ako magtatanong, ba't pa ako magtatanong para saan? So wag ka nang magtatanong para sa budhi mo at sa budhi ng magbebenta sa iyo. So yun yung letra por letra. Hindi ka, again, i-review natin no, letra por letra. Roma 1:14-17. Ang kaharian ng Diyos ay hindi patungkol sa mga pagkain at inumin, kundi ito'y kakatwiran at kagalakan sa Espiritu Santo. 1 Corinto 8:8,
Pag kumain ka ng anumang bagay, hindi ka maglalapit sa Diyos, hindi ka rin ilalayo sa Diyos. Unang Korinto 8:8. Sa unang Korinto 10:20, pag bumibili ka naman sa pamilihan, huwag ka nang magtatanong letra por letra. Yun, bro. Okay. Sabi doon na kung bibili ka ng pagkain sa bilihan, huwag ka nang mag-isip kundi bilhin Huwag ka nang magtatanong. Tama. Yun yung po yung nakasulat sa Biblia. Sino nagpagawa ng merkadong iyon? Ha? Sino ang nagpagawa ng merkadong iyon? Ang nagpagawa po ng mga merkado pong yun po yung mga pagano. Mga pagano po yun. Kaya nga yung mga binibenta doon, hinihain sa Diyos-Diyosan. Kasi kung ang merkado na yun ay mga merkado ng mga Israelita, ba't ka pa magtatanong? Alam mo naman hindi naman sila inaalay sa Diyos-Diyosan yun. Tsaka mga automatic na yun, hindi sila nag-aalay sa mga Diyos-Diyosan. Kasi pag binasa mo sa talatang 20, 19-20, yung nasa merkado, hinihain sa Diyos-Diyosan ang letra por letra. Hindi mo binasa ng buo yung buong chapter. Pag binasa natin ng buo yung buong chapter, batay sa letra por letra, kasi may Biblia nga tayo dito, sabi dito, hindi sa talatang 20, hindi sinasabi ko na ang mga bagay na inihandog sa mga Diyos-Diyosan ay ng mga pagano, letra por letra, ay kanilang inihandog sa mga demonyo at hindi sa Diyos, at hindi ko ibig na kayo'y maging kasama ng mga demonyo. Hindi ninyo maiinom ang kopa ng Panginoon at ang kopa ng mga demonyo. Kayo hindi maaaring makisalo sa mesa ng Panginoon at sa mesa ng mga demonyo. Ibig sabihin po, yung act of worship, yung pinaka-ritual na gagawin nila, hindi ka doon pwedeng makisalo. Ngunit, batay sa letra por letra sa talatang 25, kung ikaw ay bibili sa pamilihan ng letra por letra, huwag ka nang magtatanong kahit inialay pa yun sa Diyos-Diyosan o hindi. At ang mga inialay sa Diyos-Diyosan, Isaiah 66 verse 3, letra por letra, tingnan nga natin ito. Ano po yung inaalay sa Diyos-Diyosan na binibili ng mga Kristiyano sa mga paganong pamilihan? Sabi dito ng letra por letra, ang kumakatay ng baka ay gaya ng pumapatay ng tao. Ang nag-aalay ng kordero ay gaya ng bumabali ng leeg ng aso. Yun yung pagpapahirap sa mga hayop. Ang nag-aalay ng butil na handog ay nag-aalay or naghahandog ng dugo ng baboy. Letra por letra. So, ibig sabihin po, baboy po talaga ang pangunahing inaalay nila sa mga Diyos-Diyosan. Kaya pag ikaw ay bibili ka ng baboy sa pamilihan dati, huwag ka na pong magtatanong. Bili mo lang at kainin mo. Lutuin mo muna, siyempre, ng masarap na luto at kainin mo. Yun po yung letra por letra na nakasulat dito. So, next question, bro. Alam niyo po ba anong mangyayari sa kumakain ng baboy? Pwede niyo bang basahin sa Isaiah 66, 16 to Sa Isaiah 17? 66 verse dito, no? Hindi po ito patungkol sa mga Kristiyano ang letra por letra. Kung babasahin po natin ang letra por letra dito sa talatang 21, batay sa letra por letra, kasi nandiyan niya sa 17 at 24, di ba? Yung mapupunta sa impyerno. At basahin natin sa talatang 21, hindi nyo binasa ng buo to ng mga pastor nyo, hindi nyo binasa, ako babasa. Sabi dito, at ang ilan sa kanila ay kukunin ring kuring mga pari ng mga Levita. Ang ibig kong sabihin, batay sa letra por letra, no, yung mga tao po dito, yung kanilang pagkapare na sa mga Levita, doon po kukuha ng pagkapare sa angkan ni Levi. Samantalang po, ang pagkapare po ng ating Panginoong Kristo po, hindi po galing sa angkan ng mga Levita. Galing po siya sa pagkapare kay Melchizedek, at yun po ay tinatawag na eternal priesthood. Yun po ang meron ng simbahang Katoliko, na ang simbahang Katoliko hindi po kailangan yung pari namin, ni galing po sa angkan ni Levita. Dahil po yung pagkapari po ng ating Panginoong Kristo ay eternal. Hindi po yun po ay walang hanggan, at yun po ay ipinasa sa mga pari po namin. Kaya po itong Isaiah 66, batay sa letra por letra, ito po yung mga Israelita. Huwag mo pong ikapit ko sa mga Katoliko. No, basahin natin ang letra por letra, no? Letra por letra. Boy, Mag-mute ka muna. Christoph, tandaan mo, si Melchizedek, baka hindi mo kilala, hindi siya Israelita. No? Hindi siya mula sa lahi ng Israel. Tandaan mo yan, ha? Sige, Uncle Boy. So, yun po, kaya po, hindi po pwede. Batay sa letra por letra, basahin ko muna.
makinig ka muna bro bago tayo magpatuloy sa tanong mo, no? Kasi sabi ko na sa bro, lahat ng itanong mo dito kaya ko sagutin yan, no? Magugulo lang pag sumapaw ka. Sabi dito, batay sa letra po letra, saan po ba galing ang pagkapare ng ating Panginoong Jesucristo po? So hindi po galing sa angkan ng mga Levita. Ganon din po yung mga pare po namin. Galing po yan kay Melchizedek, batay sa letra po letra. Sabi dito, Hebreo 7 talatang 11. Ngayon nga'y kasakdalan sa pamamagitan ng pagkapare ng mga Levita, sapagkat batay dito tinanggap ng bayan ng kautusan. Ano pa man karagdagan na paglilinaw upang lumitaw ang isa pang pare ayon sa pagkapare ni Melchizedek. Sa halip ay ayon sa pagkapare ni Aaron? Question mark. Sapagkat ng palitan ng pagkapare ay kinakailangan ding palitan ang kautusan ng letra por letra. Kaya nung pinalitan na po ng pagkapare, papalitan na rin po ang kautusan. So hindi na po aprobado ng simbahang Katoliko na tunay na iglesia tinatag ni Kristo ang tinatawag na dietary law ng mga Israelita. Pagka pinilit po, ayun po ay aral ng demonyo. Unang Timoteo 4:1 hanggang 2. Letra por letra. Pwede Sunod na nyo tanong, po bro. basahin ang Mateo 4, Christoph, wait lang bago ka magtanong, Christoph, bago ka magtanong. Naintindihan mo ba yung sagot sa'yo o pumasok sa tenga mo, lumabas sa kabilang tenga mo? Naintindihan mo yung sagot mo? Kasi Opo, lahat ng, naintindihan kung naintindihan mo bro, lahat ng tanong mo sasagutin yan. Kaso ang problema, lahat ba ng sagot naintindihan mo? Maniwala sa akin bro, lahat ng tanong mo, sagutin ko talaga yan. Oo. So, pwede mo ba ako bigyan ng isang isang summary lang? Ano ang naintindihan mo sa sagot niya? Isang summary lang para malaman ko talaga kung naintindihan mo yan na bumaba na. Alright, na lumabas na. So, confirmatory question ko naintindihan. So, hindi, no? Kasi nakita Next. ko bro. Tanong lang. Wala siyang pakialam sa sagot mo, magtatanong. Okay, tanong lang ng So, tanong. parang sa akin kasi nasasayang. No? Oo, sayang, no? Walang Sayang. bearing yung ginagawa natin. Ay, nako. Mga protestante. Ito si si brother Daylin ba? Daylin? Dilan. Brother Si Dylan, Dylan. bro. Ano pong church mo, bro? Para mabati naman yung mga umakyat dito. Sabi doon, Brother Dylan. puno ng pari, tas may puno kayo na pop. Sabi niya, Lumang tugtugin na yan, bro. akit ka Ganyan dito, lang yan. bigyan dito. Dito. Para, Hindi naman nila naintindihan yan. nonsense Kaya yan. puno nonsense. nga nila si Felix. Yung mga Nonsense. punong, puno na nanggaling sa, puno ng sagingan. Sabi nga ng mga INC bro, ang puno nila, no? Sila manalo. Naku. Agree nga sila eh. Agree nga sila sa sumbat ni Eliseo Soriano. Sabi ni Eliseo Soriano, magdebate tayo, puno sa puno. Tapos ang reply naman ng INC, bago kayo makipagdebate sa amin, debatehin nyo muna ang Papa sa Roma. Di agree sila na puno nga yung kanila. Oo nga, Ang no? puno nila, manalo. Game over na. Sabi dito, sino puno ng MCGI? Ang puno po ng MCGI ay si Dalaginding Eliseo Soriano. At siya po ang founder, no? At ng kanilang kulto. Kasi lumabas siya, nagtatag siya ng bagong samahan. Somatic yan siya yung founder. Wala naman iba. Welcome ko lang si Alicia Teams, ang aking kaibigang butihin. Ayan. Yung ating kaibigan. Si Mama Eli, sabi ni Jeff. Ano ganito, Miguelito, kung talagang gusto mo magtanong at dito ka matuto, umakyat ka dito. Kaso, wag na bro, takot Tangan yan. kita ha. Ngayon, kung gusto mo magtanong, akyat ka dito. Ngayon, kapag magtatanong ka lang dyan sa baba, hindi ka na ipapansinin. Parang bading to bro, parang na juding, hindi Huwag mo na- bading na third gender, kumbaga juding magtanong, no? Ganyan naman ng mga ANC, hanggang comment lang. Nila kayang umakyat dito.
Tingnan nyo, hindi aakyat yan. Di ba? Ini-invite mo Mga namin, hindi aakyat. tamad mag-aral yan mga yan. Mga tamad po mag-aaral yan. At comment-comment lang, papasa Roma, ganto-ganto. So old school na po yan, wala na pong bago. Wala bang bago? Kasi kami, nag-upgrade na kami dito. Kayo parang, hinugot pa rin sa baul yung mga argumento nyong illogical. Ang sakit kaya sa tenga pagka illogical. Alam mo yun, lalo sa mga sa Amerika, pag sinabing illogical ka, insulto talaga yun. Well, illogical Kaso paano naman may insulto yan? Yung salita mo, English, illogical, di nila naintindihan. Oo. Illogical. Sabihin, Dylan, brother Dylan, mag-open ka ng microphone pala. Magsalita ka bro, anong kinaniban mo bro? Anong religion mo, brother Dylan? Paki-open ng mic, bro. Brother Dylan, narinig ka ka bro? Hirap makipag-usap talaga bro. Nahirapan lang makipag-usap pag ganyan. Pa-open po ng mic, brother Dylan. Born again. Alright, so pwede ka po mag-open ng cam. So, brother Dylan, kaya ka nandito sa taas, bro, para makapag-open ka ng mic, bro. Kasi nonsense kung nandiyan ka sa taas, nagta-type ka rin sa baba. So, mag-open ka po ng mic, bro. Sabi ng debater ng TR, di kami logical. Nako po, di kami logical. Ibig sabihin yung pangangatwiran mo pulpul. Ganon yun. Illogical, pulpul na pangangatwiran. Kasi ang logic, correct reasoning, the art of correct thinking and correct reasoning. The science of right thinking. The science of right thinking, pambira. So kung kung ikaw ay illogical, baliktarin mo yun, no? Wrong thinking, pambira. Ang pangit eh. Hindi kami logical, patay. Good afternoon. Ay, good afternoon na. Tahimik ko. Boy, napakinggan ko na yung umakyat ka dun sa mga kaibigan natin, yung mga protestante. Oo, mga prots. Grabe. Buti na lang talaga may recording ka nun. Walang pumalag no? Problema nila, narinig ko na content ko lang inabot nila. Hindi kasi katibayan yun. Ang galing mo dun, Bago boy, ko bro. umakyat doon. Kasi hindi ko talaga sila inaakyat doon pag pinag-uusapan nila mga Muslim. Mga Muslim pinag-uusapan, sige go lang, bahala kayo. Kasi yun naman lagi eh. So nadaan ako, Muslim na naman topic. Kaya ang problema, pagdaan ko doon, pinag-uusapan yung Immaculate Conception. Sabi ko, nag-uusapan tayo dito indoktrina natin Pasukin ko nga, naggamon ako ng debate. Lumalaban eh. Hindi hira yun. Ay naka. Wala ka daw sa panahon kasi, boy letre. Wala ka sa Sabi ko panahon na bukas yun. Bukas, di ba? Nakakatawa yung kay John, yung binasa mo yung kay John. Ay, buting hindi ko pa yung dinikdik eh. May follow-up question yun. Ang tanong dyan, alam nyo ba yung Johannine community? Kasi sabi nila, patay na si John. Paano natin yan malalaman kung anong turo nila? Sabi ko, sino nagsabi sa yung wala? Wala na yung aral. Ngayon, pupunta sila sa persona ni John. Talaga naman mamamatay na lahat yan. Alam nga naman maging immortal yan dito sa mundo. Mapagod yan. Tumanda na yan. Siyempre kukunin na yan sa langit. Ano na, 2020. Ang tanong dyan, yung aral ng oral, kung nawala ba talaga? At saka bakit? Kaya nga, hindi ba napasa? Diba? Yun yung sinasabi mo sa kanila, hindi ba talaga napasa? Nasaan na? Sabi niya, hindi naman tayo yung sinulatan dyan. Pwede mo bang lakihan to, Uncle Boy, yung poster ko? Ano yan? Sabi niya, nakarating ba si Pedro ng Roma? Kung basahin ko ngayon dito, na nakarating siya ng Roma. Kaya nga sabi ko, kaya nga umakyat ka eh. Sabi ko sa kanya, umakyat ka dito. Sagutin namin yung tanong mo. And tatakot man. Iba, sasagutin naman kayo. Umakyat lang kayo dito. Sahin ko talaga yan dito. Letra por letra talaga yan dito. Ayaw mo lang akin. Wag mo sagutin. Akyatin natin yung mga kamote. Wag na. Tamad. Iba na lang. Ay, nako. Pag umakyat dito, sila magtanong. Ang irrelevant talaga yung mga argumento talaga tama, illogical, no? So, hanap tayo dito ng iba.
Sino kaya to si Data? Data, anong religion mo, bro? Hello? Ano pong kinaniban mo? Iglesia. Iglesia ni Katolika, Cristo na Iglesia ni Cristo ba? Ano ba? Iglesia ni Cristo. Felix Manalo. Iglesia ni Cristo. Okay, sige bro. Gusto mo bang kami magtanong sa'yo o magtatanong ka? Hindi, itatanong ko lang, may mababasa ba na nakarating si Pedro sa Roma? Yes, meron. Pag mabasa, Meron. Pero ganito ha. sige, Babasahin basahin. namin yan ha. Brother Data ha. Babasahin namin yan na si Pedro ay nasa Roma. Ngayon, after namin bumasa, babasa ka din na si Pedro ay hindi nakarating sa Roma. Letra por letra. Okay? So, ganito babasa kami. Babasahin ni Boy Letra na si Pedro. Bawal paliwanag babasa lang. basa lang, Si walang Pedro paliwanagan. hindi nakarating. Basa lang, walang paliwanagan. Si Pedro hindi... Teka lang bro, kasi may argumento kayo hindi nakarating sa Roma. Kasi ang aral nyo, di ba sabi nyo, ang aral nyo dapat nasusulat sa Biblia. Ngayon, dapat makita natin na ang aral nyo na si Pedro hindi nakarating sa Roma, dapat nasusulat yan. Tama? So ganito, babasahin mo rin, Brother Data ha? Bago ko tanggapin Ganito, yung, Brother Data. yung hamon nyo na kailangan kong basahin sa Biblia na hindi nakarating sa Roma si Pedro, siguro ay dapat maintindihan ninyo na may mga bagay na hindi naman pinasulat sa Biblia eh. Hindi naman kailangan So lahat ibig pinasulat sabihin, sa Biblia okay, eh. so hindi na kayo Bible alone ngayon, bro. Tama Mambling. ba? So hindi kayo Bible alone. So dapat kami lang Katoliko ang dapat lahat ng aral masusulat sa Biblia. Teka lang bro. Teka lang ha. So kung ganyan palang argument nyo, Tumbling eh. Brother Ano Data. Brother Data, ganito ha. Brother Data ha. Kung ganyan pala ang argument nyo, pwede rin namin pala gamitin yan. Na hindi naman lahat nasusulat sa Biblia. So mag-agree ka pag ginamit ko yan argument mo. Tama ba? Basa lang, walang paliwanagan. Ito walang wala akong Oo. Hindi to Brother Data ha, hindi kami against sa pagkatao mo kasi hindi ka naman namin kilala eh. Wala kaming galit sa iyo ha. Aral lang tayo. So dito Brother Data, sabi mo dapat mabasa namin. Pagdating sa amin, dapat namin mabasa. Pagdating sa inyo, okay lang kahit hindi mabasa. Parang 'di ba parang hindi balance, no? Unfair. Hindi fair. 'Di ba? Hindi fair. So unfair Logical. tayo, no? Dapat fair tayo. Pag nabasa namin, basa rin kayo. 'Di ba? Unahin mo na siya. Oo, Kasi kung ano sabi, yung argument mababasa nyo, talaga gagamitin din namin yan against sa inyo. Mauna na siya, bro. Para umamin ka agad na Brother walang mabasa. Dita, okay lang ba? Basa lang, letra por letra. Ayun. So, Hello? Brother... Na-mute ako eh. Sige, pagbigyan ko lang magsalita si Brother Dita. Ano yung Brother Dita? Oo. Kasi, yung konsepto na pagka binasa at wala din mababasa sa Biblia, siguro dapat i-take in consideration natin na may mga bagay talagang hindi pinasulat. Halimbawa, yun nga. Inulit mo lang sinabi mo, bro. Yung mga Inulit mo lang. hindi ginawa ni Bro, sa amin, Apostol. bro. Teka muna, i-mute mo na kita. Sige. Uncle, Mute ka muna Iyan na. ko lang Bro, siya. yung sinabi mo ng isang So, beses, wag mo nang ulitin. lumalabas dito, Uncle Yan ang Dita. pakiusap ko sa'yo. Wasting time eh. Ganito, Delete Uncle ako, Data, bro. ha? Sige ka muna, bro. Yung sinabi mo, Brother Data, Okay lang ipaliwanag ko sa ibang ganito, Brother Data, okay. Ganito. Meron pala kayong aral na hindi lahat nasusulat sa Biblia. Bakit kami pinipilit nyo? Dapat lahat ng aral namin nasa Biblia. Hindi. Kami po hindi po kami Bible alone. Bago ko tanggapin Brother Data, ikaw ang nagpapabasa sa amin. Therefore, logically speaking, dapat lahat ng sasabihin namin nakasulat sa Biblia kasi pinababasa mo kami. Saan sa Biblia? Ganito. Saan sa Biblia? Ganyan. So therefore, ikinukulong mo kami sa box. Ngayon, para fair tayo. Pwede kaya ganito. Ganito, Data.
Data, patapusin mo lang ako ha, tapos pasasalitain kita ha. Kaya nga, patapusin mo muna ako. Patapusin mo nga muna ako, Data, paraanin mo muna ako, no? Tapos pagbibigyan kita. No, kasi kami naman ng host dito, no? Hindi ka naman namin pagbabawalan magsalita. So dito, Data, hindi ko makita yung logic nyo, no? Very illogical. Sabi nyo, bumasa kami. So lagi nyo kaming pinababasa, dapat mababasa. No? Ang problema, kapag ginamit at ibinalik namin sa inyo yung way ng argument nyo na dapat mabasa, bakit kayo hindi na kayo nagbabasa? Sasabihin nyo, ay hindi naman lahat nabasa eh. Hindi naman lahat may isusulat eh. Pwede rin naman pala namin gamitin yung ganyang argument nyo. Bakit pagdating sa amin, dapat lang sa amin lahat nababasa? Ikinukulong nyo kami sa box. Diba? So lumalabas dito ngayon, kayo, yung mga aral nyo, hindi pala mababasa sa Biblia, bro. Sige, bigyan kita ng, ng chance magsalita, ah. Paki-open yung mic mo. Sige, magsalita ka, bro. Wala na, no? Hello. Sige. Ano yan, bro? Ganito yon. Kaya ang aral dapat nababasa kasi yun naman talaga dapat biblical. Pero nagkakamali ka sa isipan na itinuturo namin na si Pedro ay hindi nakarating sa Roma. Ang totoong ginagawa, itinatanggi namin yung aral ng iba na itinuturo na si Pedro ay nakarating sa Roma. Anong pruweba nyo na hindi nakarating si Pedro sa Roma? May talata ka ba? Walang talata kasi sayang hindi laway mo dito, bro. sa Roma. Sayang, no? Daldalan na tayo dito, yung nandaldalan. Hindi pwede. Ang tawag dyan sa ginagawa mo, assumption, Uncle Boy, assumption non probata. Assumption non probata. Nag-assume kayo na hindi siya nagpunta sa Roma, wala kayong pruweba. Nag-assume ka na hindi siya. First Wala of kang all, pruweba, bro, may talata kami. Ganito, Data, ha? Makinig ka muna, bro, Data. Bro, Data, peke oras yung iglesia natin niyo. dito, Huwag mo pala. kaming ikulong doon. Wala palang So, patunay. ganito, so nag-assumption kayo, nag-assume kayo ng something na hindi mapapatunayan. So, ang lalabas, sinabi ng iglesia namin, hindi pwedeng ganun, bro. Una, meron kaming talata, kayo wala. Pangalawa, meron kaming historical background, no, na nagsasabi si Pedro na sa Roma, kayo wala na naman. Diba? Tapos ipagpipilitan nyo, tama kayo. Diba? Ano ba lang maklase yung argumento, bro? Pangkanto yan, pangmama yan, yung mga ganyang argumento nyo. Tsaka guys, no, Diba? sabihin ko sa inyo, Alam niyo yung mga mama, Brother Nash, yung talata natin dito, nakakasana kanina Sige. pa. Brother Nash, yung talata natin dito, Oo. nakakasana kanina pa. Isang sabi mo lang. Hello. Pwedeng mga 2 minuto bago ilipat. Pwede 2 minuto, bro. O Gusto ko 1 minute. mabilisan, bro. Kasi Ayoko na masyadong Pwede, daldal 2 talaga. minuto. Hindi ko maipaliwanag ng mabuti. Bro, Kaya, simple lang yung tanong namin, bro. May talata ka ba? Kami meron, nakakasana. May talata ka ba na si Pedro hindi nakarating sa Roma? Kung wala, sabihin Ito mo ang wala, sagot ko. babasa ako. Ito sagot ko. Katunayang hindi nakarating Meron si ba? Pedro Wala. sa Roma kasi walang talatang binabanggit na nakarating sa Roma. Meron na nga, bro, nakakasana. Meron nga kaming talata, bakit ba ang kulit mo? Ano ba to kanina pa to eh? Anong talata Meron yun? nga kaming Kasi meron na talata. Ganito ngayon, bro. Since Meron na- humihingi ka ng talata, timing ka muna. Parang Katoliko. Bro, Data. Teka muna, bro. Wala kami Bro, time Data. kasi. Bro, Data. Meron na Timing ka muna, bro, kasi ang ginagawa mo, bro, Data, nang gugulo ka na, ibababa kita. Magdadaldalan lang tala tayo dito. So, alam mo, bro, Data, hindi tayo pwede magdaldalan dito. Sige, ng basa talata, basa. pare mo. Ganito, Data, no? Tagalog yung salita ko, no? Siguro naman meron kang comprehension, no? Ayaw kong tanggalan ka ng comprehension. So, since Tagalog naman yung salita ko, magpakita ka ng talata nagsasabi hindi nakarating ng Roma si Pedro. Kasi meron nga kaming talata. Simple No? lang eh. Ang ginagawa mo, kinukulong mo kami na dapat kami lang ang may mabasa, tapos kayo walang mababasa. Pwede ba yun? Ship nyo yung burden of proof. Diba? Kayo yung nag-object. Ang hirap mo Hello. Hindi. Ang burden of proof nandun sa Nasa inyo yung burden. Kasi Kayo kayo yung nag-deny. tumutol eh.
Meron nga kami talata. Meron kami pruweba, ikaw, meron ka Pumutol ba? ka, wala ka palang pang... Wala pala. Tsaka bro, kung wala kayong Tinututulan mo pruweba, mga ano yung ebidensya batayan ng namin na pag-object wala mo? ka palang ebidensya. Kaya nga bro, Wala kasi nga tingnan mo, mababasa sa Biblia. mag-mute ka muna, mag-mute. Hindi ko makita yung logic kasi dun bro eh. Kasi tumututol sila ng walang pruweba. Ang ginagawa nila, yung pagtutol nila, tinatawag na fallacy from... Mag-mute ka muna bro, papaliwanagan kita ng logic bro kasi illogical na talaga no. Kanina pati ito nagkakahalataan sa mga tao na illogical talaga. Wala na tayong magagawa dyan. Alam mo ano nalalabag mo bro? Alam mo ba yung fallacy from silence? Fallacious silentium. Saan ko nga, ano ba yun sa Latin? Alam mo ba yun bro? Fallacy from silence. Fallacious appealing, tsaka fallacy appealing to ignorance. Ito, Fallacy from ignorance. No? ginagawa niya. So hindi kasi sila nag-aaral ng mga logical fallacies. And sabi nga ng mga kapatiran niya dito sa TikTok, hindi kami nakabase sa logic. O di illogical nga talaga itong mga kaibigan natin. No? Hello. Minumute nyo ako kaya walang paliwanag. Kasi Pero bro, kaya naiinip kami. ka namin minumute, bro. Para hawak nyo yung hapag, minumute nyo kami. Kaya Bro, hindi namin para hindi ka namin ma-mute, gusto mo lumaba ka na lang ng debate. Pagdebatihan natin kung si Pedro ba nakarating ng Roma. Isang round lang. Hindi. Shutdown na lang. Pag may mabasa ako, anong Brad, gagawin natin? Dito kasi, Bilis, basa talata. Kaya nga, anong gagawin natin? dito ka na lang sa baba, bro. Ibaba ko na lang. Baba mo Wala. Wala. Illogical ka usap. No? Nakakahiya kayo. Promise, Sabi niya, nakakahiya bro. kayo. Sabi Diba? niya bro, kaya kami tumututol kasi walang mabasa. Eh di yun nga, argumentum ad silentium nga yun. Diba? Di nyo- Argument appealing to ignorance. Dahil wala kayo nabasa. Oh, Diba? argumentum Hindi ad kasi silentium. nag-aaral ng mga logical philosophy ito. No, Ang yung gusto niya mga, kasi ganito bro. Ang gusto niya yung mga bro, logical mag-alamakata philosophy pala. dito eh. Yung gagawin niya bro ganito, mag-aalamakata dito sa live, magdadaldal ng mga walang mga nonsense, mga illogical, mga walang kwentang argumento, mga nonsense na reasoning. Nonsense reasoning yun, yung sasabihin mo na kaya kami tumutol, walang mabasa, tapos nung kami magpabasa, wala ka rin pala. O saan mabasa lahat ng mga pinuntahan ng mga apostol dito? Sa Bible. Lahat ba ng 12 apostol, sinabi, kunyari si Mark, nagpunta ng Egypt, nagpunta ng ganito, nagpunta ng ganon. Wala pala dito. Tapos tunututulan mo, wala ka rin mabasa. Ikaw tumutol, di ba? Illogical Oh, talaga. si Felix Manalo nga wala sa Biblia. Diba? Wala sa Pero Biblia, pinaniniwalaan nyo, anak ng kago kayo. Yeah? Wala na, no? Yung mga argumento talaga. Basahin ko sana eh. Nakakasa na eh. Kaso, kasang-kasa na. Kaso wala eh. Daming dahilan. Bro. Ito bro, si mga- Sage. Si Sage. Angel, meron Sage. tayong bisita, si Sage. Sage, Parang, tanongin mo muna Sage? bro kung anong ano niya. babae ba to? Sage. Dito ulit ako. Bira. Ayoko, Parang ano yun manguhula ba yun? Hindi ko alam Parang ano Madam Auring yung datingan, no? So guys, akyat at Ganito to. ano kaya magandang topic? Topic natin, Bible alone. Mamaya may laban ng Ito, Bible alone, pero gusto kong i-topic Angel, na oh. yun eh. Iglesia Katolika lang ang tunay na kilala sa buong mundo. Ayan, no? Nice. Ayan. Kaya ka na naman. Eh, Basa, Roma. alam nila. Sabi kasi nila, sila daw yung iglesia sa Roma. Basahin natin Ang iglesia sa Roma, kayo ba to? Basahin ko. Roma 16 talatang 19. O 16 hindi kasi nila binasa yung whole chapter, binasa 16 lang eh. Mabasa lang yung salitang Iglesia ni Cristo. Kami yan! Ganun agad eh. Mapang-angkin talaga itong mga to. Basahin ko na lang. Ang inyong pagsunod ay naging bantog sa buong sanlibutan. Letra por letra pala Kaya't nagagalak ako tungkol sa inyo, ngunit nais kung kayo'y maging marunong sa kabutihan at walang sala tungkol sa kasamaan. Naging bantog, pag sinabing bantog, popular bantog sa lahat ng mga tao.
Linaw oh. Sa Roma, letra por letra. Sino yan? Ngayon hindi lang buong sa mga ano nila, kundi talagang sa buong mundo ang katuparan. No? Roman Catholic Church. Ano? Kasi nagkaroon ng schism eh. Talagang nag-outstand ng Roma. Si Ruthless, pakyatin natin si Vanilino. Vanilino, dito ka magtanong, bro. Sasagutin ka naman. Kaso sana magkaroon kayo ng respeto ha pag nagtanong kayo dito. Kasi hindi na kami nag-entertain ng mga tanong diyan sa comment section. Sa mga gusto magtanong, umakyat lang kayo dito. No? Ito si Ruthless. Ruthless, anong kinaniban mo, bro? Ang hirap Ruthless? Ruthless? Nandiyan ka ba? Ruthless, Catholic ka po ba? Born again ka po ba? Evangelicals, Baptist, SDA, INC? Catholic daw, Catholic. Bro, mahina masyado yung boses mo, bro. Masyado mahina. Welcome sa live, bro. So, pakitayo ba, bro? So, sa mga Catholic po, safe na safe po kayo dito, pero mamaya po magbabakante tayo ng isang slot. Medyo napaparami na po yung nasa taas. Ito si Melanova, kanina ko pa ito ini-invite. Wala, takot eh. Meru. Ito si Meru. Sino ka ito si Meru? Ito si Pungkol, Catholic to. Shoutout sa'yo, Pungkol. Si Brother Rich. Shoutout. Si Tagahampas. Akit natin si Tagahampas. Ano ba ito si Tagahampas? Sino pa ba? Yung mga INC, ba't nagtataka ako? Parang takot na takot tumakyat dito, no? Parang akala mo sinisilihan yung mga puwet nila pag nandito sila. Ano ba itong mga kaibigan kong to? Invite mo nga, bro. Nag-invite ako dito. In-invite ko sila. Si Data, mag-aakit na naman. Tapos kung ano na naman nonsense sasabihin nito. Ang gusto ko nyo kasi, magdaldal kayo. Sige, pakyatin kita, bro, ha. Pakyatin kita, Data. Sige, akyat ka. Para may kausap tayo. Sige, pakyatin mo na, bro. Pagtyagaan na natin. Ano yan, Data? Siguro naman, intindihan mo na yung mensahe namin sa iyo, no? Kasi kami nag-isa na. Bakit kayo namimili ng hindi naman lumalaban? Nandito na nga ako, nagsasabi ako na ang katumbas ng hindi pagkarating ni Pedro sa Roma, wala nang mababasa sa Biblia. Lalaban ka ba? Ganyan din ang pananaw namin kay Felix Manalo, bro. Na si Felix Manalo, hindi sugo. Ito, makinig ka, bro, ha? Tahimik ka muna kasi hindi kami nakikipagtawanan Bago ka pumunta sa ibang topic. Bro, ginagamit ko muna yung argumento mo. Please, tumahimik ka. Kinakit kita rito, pinainggan ka namin. Bro. Tahimik ka muna. Huwag ka muna mag-assume na bro. init. Kasi Muna, bro. Kung napapansin mo yung mga comments sa baba, bro. Bira. Anong nakakaipit doon? Kasi ang ginagawa mo dito, nag-assume ka lang. Kaya nga, kung sabihin kong bakla ka, tapos hindi kami maniwalang lalaki ka, di ba? Oo. Ang ginagawa mo kasi, puro ka assume. Assume hindi naman nakarating, naipit ka. Assumption and probata. Ano ba naman klase? Ano ba naman klase yan? Diba? Hindi ganyan ang pakikipag-usap. Kasi sinasabi mo, kasi wala nakasulat. Ganun din si Felix Manalo, wala nakasulat. So therefore, wala na. Game over na. Naipit na kagad yun? Paano kami maipit sa ganun? So ganito So siguro naintindihan mo yung argumento ko, Data ha. Kung ang argumento mo kasi hindi nabasa, para sa'yo, kasi meron nga kaming talata dito na babasahin, no? Yung sa inyo, wala talaga mababasa kahit wala isang talaga talata. Zero, Zero no? Kahit man lang sa history, wala. Tuloy ka nga, wala sa Biblia. Bro, kanina pa ako nakakasa. Babasahin ko na lang to. Ganito, bro, hindi kami nakikipag-asaran sa iyo, Data. Kasi kung ang dala mo dito, bro,
Kung ang dala mo dito is kailangan makapang-asar ka, ay dapat maasar ko sila, dapat magalit ko sila. Hindi mo kailangan gawin yan kasi matagal na kami dito bro, no? Matagal na kami nakikipag-dialogue dito sa mga kagaya nyo, no? Hindi na bago yung mga argumento nyo. So, ang gawin mo, sabi mo, pati yung Katoliko, wala sa Biblia, ganito na lang bro, Data. Pwede ba ako magtanong sa'yo? Okay lang ba? Debate na lang bro, magsabi siya kung anong topic. Oo. Ako na lang makikipag-debate para may exercise. Alam mo, paborito ko itong mga kaibigan ko INC. So ganito, Data, pwede ba tayong mag-usap? Okay lang ba? Nag-usap naman tayo eh. Hindi, ayoko lang sa pawan kasi yung pag-uusap natin sa pawan bro eh. So ganito, magkaroon tayo ng debate, pag-usapan natin kung ang Iglesia ni Cristo sa Biblia, yan ay pangalan ayon sa Biblia at sa mga referensya. Kung ang pangalan ba ng iglesia na tinatag ni Kristo, ang pangalan ba nito ay pinangalan ng iglesia ni Kristo? O, yun. O, game, ha? Yan. Basahin mo na yung rules, bro. Lalaban daw siya eh. Sabi niya kanina, bakit yung pinapakyat nyo yung mga hindi lalaban? Ngayon akong lalaban, ngayon yun naman ang lalaban pakyatin. to. Lalaban. Sige bro, basahin mo na yung rules. Ayan. Bago Debate yan tayo. eh, bakit nilipat ng topic? Mute ka muna. Sabi mo kasi walang nabasa. Titignan natin kung may mababasang pangalan ng iglesia sa Biblia. Ha? Hindi, basahin niyo Sige. muna na nakarating sa Roma. Pag si nabasa Pedro. ko, anong gagawin natin? Basa. Huwag mo kaming bigyan ng... Wait lang, Uncle Boy Letra. Huwag mo kaming bigyan ng kondisyon dito dahil hindi ka nga kumagat sa kondisyon namin. Hindi yung kondisyon mo masusunod dahil napaghahalataan ka lahat Baka ng mga natakot, bro. nagko-comment sa baba, nakikita nila kung paano ka umiiwas. Sabi nga namin, babasa kami ng talata, while gagamitin din namin yung argumento mo laban sa'yo na dapat mabasa mo din si Pedro, hindi nakarating ng Roma. Hindi na pa Diba? sabi, Meron nga mabasa, kami meron nga mabasang mabasa. talata eh. Sinabi, bro, Data, Oo. narinig mo ba kami? Sabi namin, meron. Narinig mo na. Nang hingi. Para vice versa, babasa si Boy Letra, babasa ka din. 'Di ba? Babasa ka din, si Pedro hindi nakarating ng Roma. Ganun dapat, ha? Sige, babasa lang, di ba? Babasa lang. Basa lang, walang paliwanagan. Ay, Bumasa ka walang na. paliwanagan. Ikaw na. Oh. Sige, ikayo muna. Hindi, Ganito, mauna ka na. bro. Ganito, Hello? bro. Pag, Kayo nakakasa. Makinig ka muna. Data, huwag ka muna sumapaw. So, babasa si Boy Letra, hindi ka na magtatanong. Babasa lang siya, hindi siya magpapaliwanag. Basa lang. No? Kasunduan, basa lang. Babasa lang siya. Oo. Ngayon, babasa ka din. No? Mm-mm. Na hindi nakarating ng Roma si Pedro, si Pablo lang. Okay? So, deal? Ngayon, bro. Sige, babasa lang, di ba? Babasa. Babasa lang, walang Deal? paliwanagan. Walang Deal, payag ka na, babasa ka. Tanggapin nyo Teka kapag lang. binasa ko ha. Walang paliwanag. Walang Papayag paliwanagan. ka na. Uncle Boy, ako muna. Papayag ka ba dun sa deal na babasa ka sa Biblia? Si Pedro, etong babasahin mo sa Biblia, talata. Si Pedro, hindi kakarating sa Roma. Si Pablo lang. Mababasa sa Biblia. Ha? Deal? Ngayon, brother Basa Natil, lang, basa lang. wala naman siyang mababasa. Deal. Paaminin mo na wala siyang mababasa, bro. Deal ba tayo dyan? Data, deal. Paulit ako, kailangan basahin na hindi nakarating sa Roma si Pedro. Oo, letra por letra, walang Babasahin mo, paliwanagan. letra por letra, walang paliwanagan. Letter for letter. Ibibigay Babasahin mo na yung hindi nakarating. ibibigay mo yung talata. Ewan ko ba kung ba't kailangan ko pa explain sa iyo, matanda ka na, 'di ba? So ibibigay mo lang yung talata, Bihira talaga. no? 'Di ba? So okay ba? Deal ba tayo? Sige, basa. Sige, Deal, basa deal ka. nga. Oo, deal. Walang Kailangan paliwanagan. basahin hindi nakarating sa Sino Roma mauna? si Pedro. Ay, ikaw na si Pero, Dita, Kanina paulahin pa natin kayo si nakapasa Dita. eh. Nakakasa Dita, eh. ganito. Nakakasa na Mauna talaga to. ka. Mauna ka Basa. kasi meron kaming mababasa talaga. So mauna ka na muna. Para alam namin hindi ka mandaraya. Walang paliwanagan, ha? Basa. Basa ka muna, Dita. Yung positibo muna ang magpapatayo, di ba? Bumasa ka muna. Bumasa mo na. Ganito nga yung deal natin kasi hindi kami mandaraya dito. Data, hindi kami INC. INC kasi mandaraya. So hindi kami INC. Para makita namin na hindi ka mandaraya,
No? Para makita ko na hindi ka mandaraya, ikaw ang unang bumasa. Hindi ka namin tatanungin sa babasahin mo. Hindi kami magkokomento sa babasahin mo. Babasa na hindi nakarating. Bro, hindi kami magkokomento sa babasahin mong talata sa Biblia na hindi nakarating ng Roma si Pedro. Ngayon, after mo bumasa, si Boy Letra naman babasa sa susunod. Walang komento. Letra Sige. po, letra. Walang paliwanag. Walang paliwanagan, ha? Kayo muna. Oh, Hindi, ako, ikaw sigurado na, ka. Dita. Sabi ko nga sige. sa'yo eh. Hindi, Uncle Boy, magtatanong lang yan sa talatang babasahin mo. Sigurado ko after mo magbasa. Ganito, Dita, para walang dayaan. Kasi hindi ka nga namin Basa tatanungin. na. Tanda, basa Dita, na. pasapakin ko na ang nguso mo, promise. Napipito na ako sa'yo. Dito. No? Kan- Diyan ka na sa baba. Diyan Babasahin na sa ko baba. talaga to. Nabibisit na ako sa'yo. Kasi ang hirap kausap eh. Pag mahirap kausap, Kailangan pa tandaan isa-isahin? mo, Uncle Oo, pero ini-explain ko pa isa-isa yung sinasabi ko. Kung tanda mo na, uy. Di ba? Nakabwisit Parang ka. parang ganito, bro. Nakatuto ka naman. Mama, papa, dede. Pabira. Yeah. Hinaman mo ng debate, ayaw. Di ba? Gusto babasa lang. Pero siya pinababasa mo, ayaw din. Di ba? Kawawa naman. Pang mama yung argumento na ito, alam mo yung mama sa kanto na manginginom. Sabi Yung hindi niya. nag-aaral, ganun yung argumento Natawa talaga. nga ako. Nag-English. Sabi ni Sis Jo, Data, English ka pa. Yusin mo muna grammar mo. Tawa na tawa siya. Visit ka natin, Jo. Kasi nag-English pa. Ito naman, Rebulto, naging Diyos. Bakit naman si Kanin? Umalis. Rebulto, naging... Basta comment lang. Rebulto, naging Diyos. Layas na ako. Sabi ni Odysseus. Anong English yan? Sabi. Yan. So, pakyatin natin si Almaningas. Almaningas, akyat ka dito, Si bro. Almaningas, pakitin natin. Ayan, si Al. Ito na. Umakyat na si Al. Brother Al. Hello, good day po. Good morning, good afternoon, no? Ano pong kinaniba natin, bro? Sir, ano po, ako'y Catholic pero hindi ako nasasamba sa ganun. Ikaw ay Catholic pero hindi ka sumasamba sa Rebulto. I think na yan siya, bro. Nasa ibang na siya, ibang denomination. Nadoktrinahan ka, di ba, bro? Sa iba? May Born again. sa base sa karanasan ko kasi, sir, marami na rin akong anong mga tag Kaya nga dito. nadoktrinahan ka na, no? Hindi ka umandi pero nadoktrinahan ka na, no? Hindi rin ako sumasamba sa iba, sir. Pero nadoktrinahan ka, kumbaga doktrinahan or naturuan ka ng doktrina ng iba. Para lang alam namin, bro, kamay yan. Normal Meron naman din. yan sa mga Ano rin Catholic. ako ng born Wala again si bro. pero hindi na rin ako nasamba sa Oo, born na ano again. ka ng born again. So okay lang yan, bro. Sa ngayon, Catholic ka pa. So maganda yan. No, maganda yan kasi hindi ka pa rin umaalis sa sasabihin ko na sa'yo, sa ngayon maniwala ka hindi. Pero magtatanong ka naman. Pero ito lang yung mapapangako ko sa'yo. Sa ngayon, hindi ka pa umaalis sa iglesia na tinatag ni Cristo noong 33 AD. Pero ngayon, pwede ka na magtanong para mapatunayan yan. Sa pamamagitan ng mga katanungan mo na gumugulo sa isip mo ng mga doktrina. Sige, bro. Huwag ka mahiya. Kasi Sasagutin natin sa yan. mga Marahang-marahang. base sa nakikita ko po sa mga matatanda, di ba po? Tulad ng mga sa lola-lola natin, nakikita ko yung mga rebulto, tapos lumuluhod sila doon, saka sila nagdadasal. Paano po nyo masasabi sa mga matatanda na hindi pwedeng tag dito? Dasalan ng Actually, bro, putulin na kita, bro, ha? Para mabilis, no? Actually, bro, hindi bawal. Tama po yung ginagawa nila na lumuluhod sa mga rebulto ng mga banal ang tawag Sa doon. harapan, At sa yan po ay harapan, nakasulat sa Biblia lumulod. po. Sa harapan po ng mga rebulto ng mga banal or kahit picture ng mga banal, no? Yan po ay biblical, no? Hindi po masama ang ginagawa ng ating mga matatanda. At actually, hindi lang matatanda, pati po yung mga Kristiyano sa panahon ng first century, ginagawa po nila yan yung mga imahe. Boy Letra, ang masama, yung rebulto ni Manalo, yun ang nililuhuran kasi hindi naman santo yun.
Diba? Hindi naman tinawag na Saint Manalo yun, Oo, no? hindi naman santo yun. Yun ang niluluhuran nila. Pag birthday, nilalagyan ng bulaklak, dinadasalan doon sa sige. central. May, Yun baka ang- may, yun ang- ano, Po kasi kung nasamba sa INC, hindi ko alam kung ano So, sistema. bro, susunod sagutin ko. Pagka nasagot ko ba na dapat talagang lumuhod sa harapan ng rebulto ng mga banal, especially ng rebulto ni Kristo, anong epekto nito sa iyo? Tatanggapin mo ba Pwede- ito sa Bible o pwede ka, papatuloy ka babalik pa ka rin ba sa may doubt? Ayun nga, babalik ka na ba sa Katoliko, bro? Yan ang deal natin. Sarili Yan lang ba yung ano mo? Yan lang ba problema mo, bro? Naman po, gusto ko lang din maano yung mismong site nyo. Hindi nga, babalik ka ba, bro? Yun. Para alam namin kung ano yung benefit. Hindi po. May chance ba? May chance lang. Kahit mga 10% lang, bro. Hindi po sir. Kahit, ha? Lakasan mo boses mo, bro. Hindi po. Hindi walang chance kahit 10% kahit basahin ko sa Biblia. So anong Ibig batayan sabihin natin? pala, kung bro, hindi Biblia? pagsasagot pala kami dito, bro, useless din kasi hindi ka pala makikinig. Kahit 10% lang, wala. So, bakit ganun? Kasi po meron din po, di ba, tulad So- kay Moises. Bro, lahat ng sasabihin mo, alam na namin yan. Maniwala ka sa amin. Ngayon, Kaya po, babasa bro. tayo nung tanong mo. Saan? Ilang percent, bro, na may chance pag bumasa kami na biblical na dapat kang lumuhod sa harapan ng rebulto ni Kristo pag ikaw ay sumasamba sa Diyos? Ilang percentage na babalik ka sa Catholic? Kahit magbigay ka lang ng percentage. Ilang percent lang? Para magkaroon man lang ng konting ano sa puso mo, konti lang. Pag binasa ko na dapat luluhod ka o sasamba ka sa harapan ng rebulto pag sumasamba ka sa Diyos, babasahin natin ngayon, ilang percentage? Kasi hindi mo naman pinag-aralan to. Hindi ko rin po kasi Sayang Ayun, good afternoon, Uncle. Bro, lahat ng patungkol sa mga rebulto, Hindi kasi- alam na namin Kasi dito. talaga ako nasamba sa Revolto. Hindi mo naman sasambahin yung Ganito, rebulto. bro. Ganito, Hindi ba na- Al Maningas, no? Brother Al. Ang ipapaliwanag namin sa iyo, yung kahalagahan ng pagluhod, no, sa harapan ng rebulto. Hindi namin ituturo sa iyo na dapat mong sambahin ng rebulto bilang Diyos. Wala kaming ganong aral, no? So, yun yung sinasabi ni Boy Letra kanina pa, na kapag pinaliwanag ba namin sa iyo at nabasa sa mga talata, meron bang chance na bumalik ka sa Katoliko? Oo, kasi sasayang tayo ng laway, bro. Sasayang naman. Chance lang. Tapos yung rest, sagutin na rin namin. Kahit ano pang itanong mo. Kung gusto mo, bro, magdebate tayo ngayon dito. Patunayan ko Pwede na siya dapat makipag-debate lumuhod ka. dito. Oo, so yun na lang, bro. Okay. Pag ganito, bro, Al Maningas, no? Since hindi mo pala kabisado yung mga talata, therefore, hindi mo inaral ang aral ng simbahang Katoliko, tama? Kasi ang Katoliko, bro, Hindi ko po siya literal na bro, ulitin ko yung sinabi ko, ha? Ulitin ko, ha? Hindi mo inaral ang aral ng simbahang Katoliko bago ka nag-decide for yourself. Ang ginawa mo, bro, pinakinggan mo yung against sa Catholic Church, which is mga allegation na sinasamba niyo yung rebulto, which is mga lahat yan, pamimintang yan. Doon ka nag-incline. Doon naka-incline ngayon yung pananampalataya mo. Ngayon, sabi nga namin, Boy Letra, ipapaliwanag niya sa iyo lahat-lahat ang aral ng simbahan patungkol diyan sa rebulto. Handa ka bang makinig? At kapag napaliwanag niya sa iyo, meron bang chance na bumalik ka? Pag nilay-nilayan mo, bro. O, sige. So, sugal na to, bro. Basahan na natin kahit hindi man siya babalik. Sige. Hindi, Biblia naman itong babasahin natin. Nash. O, ikaw na muna. Sige. Ikaw na, Angel. Ikaw na. Talataan na to, bro, no? Ibibigay ko na sa'yo. So, bakit po lumuluhod or pag nagwo-worship ang mga Katoliko, bakit po mayroong rebulto sa harapan? Bakit po necessary na tuwing magkakaroon po kami ng pagsasagawa ng worship sa simbahang Katoliko, bakit po mayroong rebulto? Babasahin ko, bro, ha? Ito, bro, Biblia. Mahal mo ba yung Biblia, bro? Tinuturing mo ba tong salita ng Diyos? Opo. Ayun, mahal mo naman pala yung Biblia, bro, no? At ito'y kinasihan ng Diyos at ito po'y binabasa ng mga Katoliko tuwing linggo sa pagninilay-nilay, no? Ng salita ng Diyos. So, babasa ako dito
Merong prophecy dito sa Isaiah 19, 19, 20, 21. Sabi dito, bakit po tayo mayroong rebulto ng Panginoon at nasa may altar nga yan no? Merong altar, no? Kasi kailangan natin yung altar, no? Sabi dito, Isaiah 19:19, in that day, merong future, merong prophecy sa future. In that day, there shall be, merong prophecy, an altar of the Lord's in the midst of the land of Egypt, and a monument of the Lord at the borders thereof. Alin daw, magkakaroon daw ng altar sa gitna ng lupain ng Ehipto at monumento ng Panginoon sa lupain ng Ehipto. Sa ibang salin, yung monumento dito ay pilar. So mali yun. Kasi po, kanino bang monumento to? Monumento po ito ng persona, hindi po monumento ng lugar. Kasi pag lugar, ang monumento niyan, pilar. Pero pag persona, as a Lord, person, ayun, basahin natin sa Strong's Concordance. Kung yung monumento ba ng Panginoon, yun po ba ay rebulto? Kasi rebulto ang topic. Statue. O, statwa. Oh. Take note sa meaning sa Merriam-Webster Dictionary, monument. A statue commemorate to a famous or notable person. Isang estatwa kung saan po, ito daw ay memorabilia ng isang sikat at matunog na personahe. So, ibig sabihin, pag persona, statue po. Pero pag place, poste lang po yan. Pero pag persona, statue. Ngayon, tinan natin dito sa, pabigatin pa natin, no? Dito sa may Strong's Concordance. Yung monument ba doon na tinutukoy sa Ehipto, prophecy sa future event ng time ni Isaiah, sabi dito, Matseba, ibig sabihin ay standing image. Nakatayong larawan. Nakatayong larawan. Kaninong nakatayong larawan? Nakatayong larawan ng Panginoon. Yan So, nakatayong larawan ng Panginoon. Anong silbi nito? Nung nakatayong larawan o rebulto? O rebulto ng Panginoon natin. Kasi rebulto ng Panginoon to capital letter P, no? O Lord's capital letter L. Sabihin, refer to God. Sabi dito, anong silbi nito? It shall be for a sign and for a testimony to the Lord of hosts. Ito daw ay pinakatanda at pagpapatotoo sa Panginoon. Sa pamamagitan daw, Brother Al, ng altar at rebulto ng Panginoon o banal na rebulto ng Panginoon, kasi sa ibang salin, sacred yun, no? Sacred pillar or sacred monument. Yun daw po ay patotoo sa Panginoon. So ang tanong ko sa inyo, pag nakikita nyo po ba ang rebulto ng Panginoon na nasa Catholic Church, napapatotohanan ba namin sa inyo ang ating Panginoong Jesucristo? Yes po, napapatotohanan namin sa inyo. Kasi ito pong Bible, patotoo sa kanya to, pero walang drawing or walang tinatawag na illustration. Kung itong book na Bible ay holy book, ang tawag naman po doon ay holy image. Holy images. Or holy, banal na rebulto na lang para Pinoy na Pinoy. So, bakit daw po lumuluhod? Dun sa banal na rebulto ng Panginoon. Basa pa. Sabi dito, it shall be for a sign and for a testimony to the Lord of hosts. For they shall cry to the Lord because of the oppressor. He shall send them a Savior and defender to deliver them. Pag ikaw daw ay iiyak sa harapan o sa lugar o pag nagkaroon na ng altar at rebulto ng Panginoon sa araw na yaon, padadalan ka ng tagapagligtas at tagapagtanggol dahil sa mga manguusig. Kunyari, inuusig dati yung mga Kristiyano. Saan sila nagpupunta? Sa harapan, sa may altar at sa rebulto ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Panginoon. Doon po kami ginagawa po ng Catholic Church. Ano pa? Sabi dito, and the Lord shall be known by the Egypt. At dahil sa rebulto niya, ano daw sabi? Shall be known. Makikilala ng mga taga-Ehipto ang Panginoon. Take note guys, sa Old Testament, Israelita lang po ang nakipagtipan ang Panginoon. Wala na pong iba. Israelita lang. Si Kristo na po ang magiging daan ng mga hintil para po sila makasamba sa Panginoon. So therefore, ito po future talaga to sa New Testament. Kaya nga, in that day, there shall be. Future tense. Future tense. Ano daw? Pag nagkaroon na doon ng altar at rebulto ng Panginoon, ayun daw ay patotoo sa Kanya at palatandaan. At ito daw ay, dahil dito, makikilala mo ang Panginoon. Kasi, kung itong Bible patotoo sa Panginoon, pero hindi mo makilala ang Kanyang muka, sa rebulto po makikilala mo po si Kristo. Makikilala
ng mga taga-Ehipto ang Panginoon. Ano pang sabi dito? In that day, ginino, in that day, sa araw na, sa verse 19, magkaroon ng altar at rebulto ng Panginoon or monumento ng Panginoon. Sa verse 21, and shall worship Him. Him. Pag sinabing Him, personal pronoun. Person, hindi yung bagay. Ang sasambahin mo, in that day, yung persona na pinapatotohanan ng estatwa or rebulto or standing Post mo muna, image. Uncle Boy. Post mo muna, Post mo na. Almaningas. Post mo na, Almaningas. Huwag kang lumabas, bro, kasi nagsasalita siya. Kasi pag lumalabas ka, baka hindi mo naintindihan. So, pwede mo bang confirmatory? Yes, confirmatory lang. Ano po yung huling sinabi ni Uncle Boy? I-confirm ko lang sa'yo. Sorry po, may Iyan yung message sinasabi lang po ako. namin, bro. Nakapagod. Sayang kasi, bro, na nakakapagod kasi tinatanong nyo kami dito. Naintindihan ko naman. Sumasagot kami sa Naintindihan inyo, ko niya, bro. no? Sayang naman, bro, yung pagod. Nag-e-effort yung tao, nagsasalita, tapos di kayo nakikinig. Sayang, no? Pinapakinggan ko naman. Tapos, Pinapakinggan ko after naman niya po. magsalita, tututol kayo, okay, nakinig kayo. Ano yung huling sinabi ni Uncle Boy bago ko siya putulin, bro? Focus Yung kasi. sa huli po, hindi ko po siya na naintindihan. Kasi Focus missinerge lang po ako sa Biblia. Ba't kasi So, nagsisearch ganito, ka? bro. Abaal, may problema tayo dyan. Kasi kung ganyan ka, Mamaya, bro. debate Mamaya. tayo. Debate Ikaw na. tayo niya. Kasi Awat mo na, bro. Teka muna. May mali ba sa Ganito. pag-search? Hindi. Hindi. Ganito, Al, huwag mo gagalitin yung si kaibigan ko dito. Magagalitin, pasensya na. Magagalitin Hindi, yung kaibigan hindi ko mo po si sa- Propeta Felix. Eh. May Hindi. Oh, move on. So, bro, huwag ka muna mag-research, bro. Sana ganito lang ha, bro Al, no? So, kasi tinitingnan ko si Boy Letra, he's willing na bigyan ka ng information, no? Oo nga po. So, Nakikinggan ko naman po focus kanina. doon sa information kasi sayang din later on hindi mo pala naintindihan yung sinabi niya, tapos after niya magsalita tututol ka na hindi mo naintindihan yung sinabi, no? So sana, bro, focus lang tayo kasi sayang, bro, nanginayang ako eh. Sige, salamat, bro. Sige, Uncle Boy, go So, ahead. okay, tuloy na tayo siguro. So, batay sa binasa natin sa verse 19, meron daw prophecy sa future event na sa lupain daw ng Ehipto, magkakaroon daw ng altar at nakatayong larawan ng Panginoon at ito ay magsisilbing tanda at patotoo sa Kanya, kagaya ng ginagawa namin. Kung saan kami magpunta, yung mga pare namin, may mga daladalang rebulto ng Panginoon yan o banal na rebulto ng Panginoon kahit saan sila magpunta para padalan sila ng tagapagligtas at tagapagtanggol pag sila iiyak doon at sa pamamagitan na yun, makikilala ng mga taga-Ehipto ang Panginoon. Kunyari, sila Mark, di ba yun? Sila Marcos, nagpunta sila sa Ehipto o ng mga Kristiyano doon, anong ginawa? Nagtayo ng altar at rebulto ng Panginoon. Anong nangyari sa mga taga-Ehipto? Nakilala nila ang Panginoon at dahil doon, makakasamba na sila sa Panginoon. Hindi sinabing sambahin yung altar at rebulto kasi yung altar, sanctuary at mga monumento, yan po ay kagamitan sa pagsamba sa Diyos. Sanctuaryo, mga banal na bagay at sa mga nakalagay sa ibabaw doon ay ginagamit po yan bilang pagsamba sa Panginoon. Sabi nga ni Kristo, kung kayo man ay susumpa at sumumpa kayo sa harapan ng sanctuaryo, ginawa niyong saksi ang sanctuaryo at ang mga bagay na naroroon. Nagiging saksi sila sa pagsamba natin sa Panginoon. At iyon ay patotoo sa Kanya. Kaya pag ikaw ay tumingin sa altar at rebulto ng Panginoon, makikilala mo ang ating Panginoong Jesucristo at makakasamba ka sa Kanya. Kaya nga nagtataka ko kung sino ang sinasamba ng mga protestante. Wala naman imahe. Medyo may doubt ako. Bakit? Sino yung sinasamba mo? Baka hindi yan si Kristo, ha? Nakikita. Ay, hindi mo ba alam? Si Kristo ang imahe ng Diyos na hindi nakikita? Basa.
So okay, sabi na meron kang isasagot, no? O babasahan kita. Sayang talaga yung sinabi ko kanina at hindi yun pumasok sa Hindi isip niya- at puso mo. Naintindihan, hindi niya nakita yung sinabi mo Meron din kanina po, bro. Sa Sinasabi niyo po na yung Nangyayari. mismo. Makinig ka, babasa ko ng talata. Kolosas 1:15. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kaya nga siya ang sa Hebreo 3 sa Hebreo 1:3, the exact imprint of his nature. Ang eksaktong kalarawan ng kanyang nature ng pagka-Diyos. Si Kristo ang nakikita. Siya ang representative ng Diyos na hindi nakikita, sabi ni Kristo, no? Sa mga apostol, kung sino man ang nakakita sa akin, siya ang nakakita sa Ama. Juan 14 talatang 9. No? Kasi Tapos, hindi nyo pala bakit po nakikita? importante na makita natin ang mukha ni Kristo? Kasi po kung hindi nyo kilala ang mukha ni Kristo, posibilidad na dinadaya lang kayo ng dyablo. Basa. Kaya nga duda talaga ako. Dito sa 2 Korinto 4:4, ang Diyos nyo na hindi nakikita, baka si Satanas yan. Sabi dito, ang kanilang kalagayan ay binulag ng Diyos ng sanglibutang ito, ang pag-iisip ng mga hindi nananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo na si Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ayun pala ang purpose ng Diyos ng sanlibutan, si Satanas. Ang purpose niya, huwag niyong makita ang liwanag ng kaluwalhatian ng Ebanghelyo na siyang larawan ng Diyos na si Kristo. Ano yon? Yung appearance ba? Basahin natin sa talatang 6. Sapagkat ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag, maliwanag na pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa muka ni Hesus Kristo. Ano sabi? Maliwanag na pagkakilala sa muka ni Kristo. Muka ni Kristo. Bakit wala kayong muka ni Kristo? Hindi nyo kayang patotohanan si Kristo sa mga daldal nyo. Paano nyo mapapatotohanan si Kristo sa mga Buddhist? Hindi naman sila nagbabasa ng Bible. Sige nga. Kami, napapatotohanan Sa namin buhay pagpunta sa nagbabasa na. simbahan. Jesus yan, di ba? Yung kakilala kong Chinese. Di ba si Jesus yan? Oo, yun. Uncle Nakapako sa Boy, si Jesus yan. Uncle Boy, Oo. pwede Diba? bang Bro. extra, Uncle? Dagdag bro, dagdag. Patotohanan ko lang, no? Gagaya ng sinabi sa Isaiah 19:19, no? Bilang patotoo, Uncle Al, pwede ba ako magtanong sa iyo mga ilang tanungan lang? Okay lang ba? Sige po. Okay. So ito bilang patotoo sa aming larawan. Kapag ikaw ay dumaan sa simbahan at meron kang nakita na isang mama, isang lalaki nakabayubay sa krus, duguan, sugatan, at ang kanyang ulo may koronang tinik, at ang kanyang krus ay may nakalagay na INRI, sino ang karakter na tinutukoy niya sa Biblia? Ano po ulit? Nako. Ulitin mo bro. Ito na. Ulitin ko ha. Maging honest, no? Salita ng Diyos ang pinag-usapan natin dito. Bawal magsinungaling. Bilang patotoo ng simbahang Katoliko, gaya nung nakalagay sa Isaiah 19:19. Patotoo. Ganito namin pinatotohanan yan. Kapag dumaan ka sa simbahang Katoliko, meron kang makikitang larawan doon ng imahe ng isang lalaki, sugatan, duguan. No? Merong koronang tinik sa ulo, no? At yung kanyang krus ay may nakalagay na INRI. Sino ang character na tinutukoy niyan sa Biblia? Sa inyo po siguro si Jesus. Alam mo, hindi lang sa amin bro. Sasabihin ko sa'yo. Yung Chinese na kilala ko. Bro, Pero nakilala ano niya, sagot no? mo ulit? Ano sagot mo ulit? Sabi niyo po si Jesus. Oo. Oh, hindi kami nagsabi, bro. Ikaw. Hindi ho. Yes, Ikaw, tsaka bro. Alam kong Jesus Ikaw po, ang hindi nagsabi. nakikita. Tinatanong kita, sino ang karakter na tinutukoy niya sa Biblia? Pero pwede pong magtanong saglit. Ulitin ko yung tanong ko. Ulitin ko yung tanong. Sino ang karakter na tinutukoy na sa Biblia? Pakisagot. Diyos niyo. Anong Wala, pangalan ng no? Diyos namin na yun?
Anong pangalan? Sinagot niya kanina, bro. Alam mo, Al, Si Kristo. sabi ko sa'yo, maging honest ka sa sarili mo, bro. Inaano niyo po kasi Sumama kung ka sa pinag-usap. iniipit eh. Bro. Ngayon, Ganito lang, bro. Hindi ako load. Ang Iniipit. Bro, ganito lang, bro, ha? Nasa isip ko. Bro, maging honest ka lang, ha? Honest. Kailangan natin ng honesty rito, bro. No, hindi pala natin yan? kailangan Kung ng hindi si pride Kristo dito. yung tinutukoy niya. Ngayon, sino ang Gusto ko karakter? lang. Kasi, bro, time ka muna, bro. Kasi, eto lang yung karakter, no? Siya lang ang nag-iisang karakter. Binibigyan niyo po kasi ko ng Bro, sagot tahimik ka na muna, alam bro. niyo. Tahimik ka muna, bro. Tahimik ka muna, bro. No? Siya lang kasi yung karakter na merong cross na may inri at isang lalaking sugatan na merong koronang tinik sa ulo. Siya lang ang nag-iisang karakter niyan. No? Walang iba. Ngayon, sino ang karakter, no, na tinutukoy niyan sa Biblia? Sino? Pakisagot. Pakisagot, Al. Brother Nash, kung ayaw niyang sagutin, mayroon lang ako sasabihin, no? Meron na akong kaibigan na Chinese. Hindi siya nagbabasa ng Bible. Pero kilala niya kung sino yung tinutukoy nung crucifix na nakapako sa krus na imahe doon. Samantalang hindi siya nagbabasa ng Bible. Kaya, sabi, di ba yun si Jesus? Yun si Jesus Christ. Yun yung imahe niya. Kaso, Angel Boy, ang isda nahuhuli sa bibig. Ang sabi niya, sa inyo, si Jesus yan. Ba, wala naman kami sinabing si Jesus yan. Ikaw ang Ikaw man pinasasagot tinatanong namin. Okay, kaso, ang sabi mo, si Jesus yan. Sarili namin. Ba yan? So, therefore, nung sinabi mong sa inyo, si Jesus yan, therefore, nakilala mo. Nakilala mo si Kristo, napatotohanan sa iyo si Kristo. Di ka ba nagtaka? Napatotohanan pala sa akin si Kristo. Sa inyo, paano niyo siya papatotohanan? Magsisisigaw kayo sa kalsada? Nakilala man, Angel, nakilala man. Ang nangyari kasi dito, Yes, pag sabi napapatotoo sila, bro, nagsisisigaw sila sa kalsada. Di ba? Paano nyo mapatotohanan yun? Paano kung di kayo pakinggan? Tapos yung patotoo nyo, yung testimony nyo kay Kristo, yun yung ako, nung Katoliko ako, sumasamba ako sa mga rebulto, puro pagbibintang lang. Tapos ngayon, born again na ako, naging born again na ako, hindi na ako pala inom. Pinapangaral nyo pa yung sarili nyo. Dapat si Kristo ang ipangaral nyo. Sabi nyo patotoo kay Kristo, tapos ang ipapangaral ang sarili. Kami, pinapatotohanan namin si Kristo. Paanong paraan? Yung Bible, nakasulat si Kristo dyan. Yung imahe niya, andyan yung nagpapatotoo kay Kristo. Pag makita mo yung imahe ni Kristo, sinong pinapatotohanan niyan? Ako ba? Hindi naman si Brother Nash. Hindi, ikaw ba si yun? Kristo. Hindi naman ikaw eh. Ako yata. Hindi ako ba? Hindi naman kami yan. Si Kristo pinapatotohanan yan eh. Nakasulat yan. Napatotohanan pala. Bro, lumabas sa bibig nyo. Di ba? Napatotohanan pala natin. So, Sabagay, game over bro. na, bro. Na, sana, bro? iwasan nyo na yung pride. Binigay ko na yung talata sa iyo, bro. Isaiah 19:19, 20-21. Umay na nga yung mga viewers ko dyan. Lagi ko na yung sinasabi. Ang linaw niyan, letra por letra. Na sa future event, sa lugar ng Egypt, magkakaroon ng altar at rebulto doon at papatotohanan nun si Kristo at makikilala nila si Kristo. Pwede silang umiyak doon pag kailangan nila ng tulong sa Panginoon. Gusto nilang maligtas, gusto nilang tagapagtanggol. At doon sila mag-worship sa lugar na may altar at rebulto. Malinaw na tayo dyan. Biblical yan. Bakit? Sinong tumupad niyan, bro? Sa Egypt. Kasi sa Egypt, sa Old Testament, wala talaga yan. Hindi talaga yan kasama sa tipanan. Maniwala kayo, ang tipanan lang. Israel lang. Old Testament. Si Kristo ang daan. Teka mo na, bro. Confirmatory para hindi natin mukhang nasayang yung laway ko. Sino ang tumupad dyan sa Isaiah 19:19, 20-21 na magkakaroon ng altar at rebulto sa sa Egypt? Kayo ba o kami? Ng mga At kailan born again. natupad dyan? Okay, Natupad na ba yan, bro? Natupad na ba sa inyo yan o hindi pa? Wala nga po akong sinasambahan. Meron nga lang po akong itatanong. Bro. Tinutuloy nyo nga po na sinasabi nyo. Di ba pag wala po akong sinasamba? Hindi namin sinasabi may sinasamba ka, bro. So, malinaw yung tanong sa'yo, bro. Yung nasa Isaiah 19:19, sino ang katuparan niyan? Sino ang katuparan? Sa akin, sa sarili ko. Bro. Kasi
ang nangyayari bro, gaya nga ng sabi ko kanina, hindi ka nakinig. Kung hindi ka nakinig, ang ending makikipagtalo ka sa bagay na hindi mo naintindihan. Sinabi ko na yan kanina, pinaunahan na kita. May gusto lang po ako linawin. Tumahimik ka muna bro bilang ha. tao. Tahimik ka muna bro kasi malinaw na yung sinasabi namin. The problem here, hindi ka nakinig. No? Yun yung problema dito. Yun yung problema. Hindi kayo nakikinig. Tapos, matagal na namin alam yung mga argumento nyo bro. Lahat ng itanong Do you mo think- bro, maniwala ka. Sagutin Do you agad think, namin yan. nung umakyat ka Sinasabi dito, niyo. Almaningas, bro, tumahimik ka muna. Do you think, nung umakyat ka dito, dun lang namin narinig yung ganyang klaseng tanong? First time ba namin narinig yan? Tagal na yan. First time? First time na... Uncle Boy, first time mo? Ang nakakatampo kasi Brother Almaningas sa mga ibang pastor, ang ganda nyong makinig. Ang ganda nyong makinig. Sa amin, ng mga katolikong kapwa nyo naman dating katoliko, nasisimba ka naman siguro dati, ayaw nyong makinig. Unfair naman. Pero Puro hindi nakikita si Satanas, hindi mo rin makikita yan. Paano yan? Pero yun yun, Angel. Ito si Solas. Solas, Ay, ano nako, pong kinaniban natin, Brother Solas? Yes po. Ano pong religion natin, Uncle Solas? Protestante. Born again na Ano yan. pong Isa sa protestant? mga... Marami pong protestant, Brother Kasama Solas. ba dun bro, yung pinasok ko dun sa kabilang live bro? Evangelical ako, evangelical. Marami pong evangelical, alin po doon? Kami Kami po. evangelicals din kami. Katoliko na mismo bro, tapos na, wala ka nang tanong. Kayo po, ano po? Baptist ka ba bro? Pentecost ka ba? Born again ka na kasama sa mga dinam. Kasi yung born again, ang dami na niyan. Pero considered na born Bro, again. actually alam naman nila kung anong tinatanong natin. Please, pakisagot kami diretso. Anong religion mo bro? Anong kinaniban mo? Pwedeng ko lang sabihin, by means of Nakakahiya ba fire. bro? Ito na lang tanong ko bro, nakakahiya ba bro? Hindi. Kasi, Nahiya privado ka, kasi. Pero, ako, protestant ako. Pero kami Catholic kami bro, hindi kami nahiya. Bro, ang sabi ni Kristo, gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Hindi naman niya sinabing gawing private, no? So, bro, Parang secret please. society. Ang bihira. Secret society yung datingan niyo bro. Pag ano, anong religion niyo bro? Bro, naipagdebate ka bro? Para, Ay, hindi. Tutulungan Para ko lang nga alam namin. po kayo para tayo na ano. kaya nga, gusto na, hindi ka naman namin iipitin o ano yun man. Gusto lang namin malaman para kilala ka namin. So, anong religion mo bro? Pribadong tao naman ako, hindi naman ako celebrity. So, pwede ko namang hindi ihayag Hindi ko. ka naman namin kilala bro. Yung pangalan mo, Dasolas eh. Religion Pero lang naman Protestant. din tinatanong namin. Hindi, Protestante kunyari. naman. Yung Dasolas ba bro? Nasa birth certificate mo ba yan bro? Uncle Boy, para mawalan ka ng Brother privacy. Solas, scroll up ka muna bro. Nabibisit ka. Kasi- Yung tanong. Bro, ganito kasi bro. Dami account siya, Dasolas. Hindi yan real name. Kahit sabihin mo yung religion mo, yung privacy mo, nakatago na talaga yan. 'Di ba? Hindi naman yan yung ano. Ay, Diyos ko nga yung size namin may pag-usap sa inyo bro. Ano okay. Pwede naman diretso mo. Ito si Michael Josh. Michael Josh, ano pong kinaniban natin? Tsaka Pads Spot. Yo, what's up, bro? Hey, wait, what's up? So anong What's up, bro? anong religion natin? Pads, Uncle? Nagsusorry pala ako, bro. Nakikinig ako ng mga debate nyo. Nice, nice. Ayan yun. Sige, Susuri. Salamat. Sorry. Sana Si Michael, Brother Michael, ano pong religion natin, Brother Michael, since umakyat po kayo dito? Apo, sir. Bro. Bro Michael, nakamute kayo ha? Kasi po pag hindi po nagsasalita, binababa po namin. Hello. Yes po, Bro Michael, ano pong religion po? Pentecostal po. Pentecostal, yan. Ganun sana, di ba? Pero kaya. Mga Kristiyano, kung nakakahiya itong mga nagpapakilalang Kristiyano na ito eh. Tago na nga yung Ganun pangalan naman, di ba? eh. Hindi pa maano. Biruin niyo, evangelical siya. Sabi niya, Pentecostal. Di tapos. Oo. Diba? So yan, kasabi mo bro. Kasabi mo muna yan. Kain mo na ako dito.
Nakain ka wala yan. Tanongin mo kung anong mapaglingkod So, natin kay bro. Nga pala, Brother Michael, nagli-lead kami ng Bible study. Pwede ka magtanong regard sa Catholic faith o sa iba pang mga bagay. Kunyari, yung faith nyo, kung bakit hindi kami naniniwala sa faith alone or Bible alone. Tapos, pwede mo naman sabihin na purgatory, mga holy images or mga banal na rebulto, mga communion with the saints. Pwede ka magtanong, mag-share bro. At yun, basta't wag ka lang sasapaw, hintayin mo kami lang matapos magpaliwanag. Ganun lang bro. Pero if may karanasan ka sa debate, pwede ka dito Sige. Ito po, bro. Magtanong lang Sige ako. bro. Sige bro, magtanong ka bro. Wait lang. Nawindang ako kanina, Uncle, dun kay Solas. Nakakadita. About ng mga imahe. Imahe. Eto, si Uncle Boy. Uncle Boy, imahe daw. Sige, anong imahe bro? Anong problema? imahe. So gaano ka nakatagal sa bro? Pentecost bro? I think bro Nash. Ayan. Inborn. Inborn. So bro, ikaw muna bro. Para di maumay yung sa akin. Maumay na yung sa akin eh. Sasagot ko eh. Tatanong lang ako. Sige. Tanong mo lang. Sige, tanong mo bro. Nanawa na sa imahe. So, ano yung tanong mo bro sa imahe bro? About sa kasi Bisaya po ako eh. Di pa ako Okay lang. Sige, pilitin mo lang bro para maintindihan namin. Okay, sige. Magtanong ka lang bro kung anong imahe bro para direct ano yung answer. Masagot namin ng direct. Ano yung problema mo sa imahe? Yung nilagay sa mga simbahan ba? Anong problema doon bro? Dapat ba ilagay sa simbahan bro? Ganon? Dapat ba gumawa ng larawan? Dapat ba gumawa ng larawan? Ayun, dapat na marapat talaga. Kasi bro, sagutin natin ng ibang verse kasi ba naumay na yung mga Kasi bro, yung Diyos talaga mismo nag-uutos siya ng paggagawa ng mga larawan. Kung saan yung mga larawan na yun ginagamit po sa mga sanktuaryo. Sabihin po ng sanktuaryo, yun yung po ginagamit sa pagsamba, sanktuary. O yun po yung ginagamit sa pag-aalay ha. Kagaya po ng Holy Temple, yung templo po, sagrado din po yan, inutos din po na gawa ng mga imahe. So pati na rin po yung mga tabernacle, alam mo yung tabernacle? Tinatawag na tagpuan sa Diyos. May mga nakaborda rin po doon na imahe. Lagi po may imahe ang Diyos. Kaya nga po yung Diyos po, from Old Testament to New Testament, gustong-gusto niya po talaga yung mga tao niya po, nagagawa kami ng imahe. At imahe po, yun ng mga santo. Kasi po yung mga anghel sa langit, sila po ay mga banal at ang mga santo. At sila po ang representative ng Diyos. Pag ang Diyos po ay nagsusugo at nag-uutos, nagpapababa po siya ng anghel dito sa lupa. Yun po yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi niya na po kayang pupunta dito kasi pag nakita mo yung Diyos, mabubulag ka. So meron po tinatawag na mga theophany. Sa pamamagitan po nun ay nakikipagkita po ang Diyos sa tao. Yun nga sa Ark of the Covenant, ang utos, ang instruction kay Moises. Magpapakita ako sa gitna ng dalawang kerubin. Nandiyan po yan sa Exodo 25:19, nagagawa ka ng dalawang kerubin at ihihinang at ipag-iisa mo ito dun sa may kaban. At yung kaban po na yun, sagrado, mga sagrado, no? So ganun po talaga, nag-uutos po talaga yung Diyos na gumawa ng mga imahe. Huwag ka lang daw gagawa ng mga imahe na makademonyo, kagaya ng mga Diyos-Diyosan, mga karumal-dumal po yan eh. Sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo, di ba? Sabi niya, yung mga Diyos-Diyosan, hindi po yan santo. Kung mapansin mo, ang tawag namin sa rebulto namin, mga santo. Pero yung mga
yung mga Diyos-Diyosan ay karumal-dumal. Kagaya ni Satanas, karumal-dumal, espiritu ng karumal-dumal, kagaya ng mga bulaang propeta nyo, karumal-dumal na mga bulaang propeta. Eh, ganun din yung Diyos-Diyosan na mga rebulto na hindi bilong sa Catholic Church. Yung mga Diyos-Diyosan na nasa labas ng Catholic Church, mga karumal-dumal. Sabi nga sa Deuteronomy 7:25, huwag mong pagnasaan, ultimo ang mga ginto na narariyaan sapagkat iyan ay karumal-dumal sa iyo. Pero anong tawag natin sa mga santo natin? Mga santo, mga banal. Kunyari, itong Bible, ito, banal na aklat ang tawag dito. Kasi ginagamit to pag nagwo-worship tayo, dito natin binabasa. Yun naman na templo, kaya naging banal na templo, kasi po, pag magwo-worship tayo, doon naman tayo pupunta. Yun namang imahe, pag nagwo-worship tayo, kung gusto naman natin makita ang kanyang imahe, doon naman din tayo titingin. Ganun lang kasimple. Parang Bible, bro. Holy Bible, Holy Book. Yung image naman, Holy Images. Yung temple naman, Holy Place. Ganun. Nag-guess mo, bro? Okay, yung sabi mo kanina, yung inutusan si Moises na magawa ng larawan. Opo, inutusan. Pati po ang Catholic Church din po, inutusan din po kami. Kagaya ni Moises, inutusan din po si Moises. At ang inutos si Moises, siyempre, hindi naman si Moises mismo yung direktang gagawa noon. Kumbaga, sabi ng Diyos, humanap ka ng magaling at mahusay na manlililok. Andyan yan sa sa Bible din yan, no? Kukuha ka ng mahusay na tagalilok na gagawa ng rebulto. Hindi pwede siyempre, paano kung hindi naman marunong si Moises, di ba? Siyempre kung sino yung marunong, kagaya sa Catholic Church, alangan naman ako utusan na simbahan. Siyempre hanap sila ng karunungan, di ba? Nandiyan yan sa Exodo 31, talatang 1 hanggang 5, kama 6, kama hanggang 11. No, pati po yung paggawa sa templo ni Solomon, no? Talagang mahuhusay po ang pinipili ni Solomon. Nandiyan yan sa unang hari 7:13-14. At hindi lang yon, habang ginagawa nila yung mga imahe na inutos sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ni Moises at ni Solomon, binibigyan sila ng karunungan ng Diyos. Mantakin mo yung imahe, hindi nyo pala alam yung talata na yan? Binigyan sila ng karunungan ng Diyos para gumawa ng imahe. Kilala mo kung sino? Kilala mo si Bezalel. Binabayan ng Diyos yan habang naglililok yan. Talagang gusto ng Diyos eh. Letra por letra. Gusto talaga ng Diyos eh. Pati ang Catholic Church, gumawa na rin kami. Utos kasi yan. Sige bro. Ba't kayo bro? Hindi kayo gumawa bro? Wala kayo santo bro? Boy letra, sadali lang. Bigyan mo ko ng kapangyarihan, salamat. O ba? Kukunin ko lang yung mga anak ko. Kukunin ko lang yung mga anak ko dito sa comment section. Hindi ba tanong bro? Boy letra, kukunin, pag ipa-moderator mo ako, kukunin ko yung mga anak ko dito sa comment section. Ito nag-ano ko ng moderator. Ay, nagbawas nga pala ng moderator, no? Yan. Ito multi-guest. Yan bro. Yan, maraming salamat. Kung lang mute pag hindi severe bro, para mabasa natin yung hinanaing nila. Oo. Yan brother kukunin Michael ko na bro. sila eh. Okay. Tanong ka pa bro. Binigay ko sa talata, ang ganda nun, no? Habang gumagawa sila ng mga banal na rebulto, mga inukitang inanyo ang kamay ng gawa ng tao. Habang ginagawa nila yon, binibigyan sila ng karunungan ng Diyos. Nantakay mo yun, no? Ang angas nun eh. Okay. Kagaya ng Holy Bible, habang sinusulat yan ng mga propeta, ginagabayan din sila ng Diyos. Ganun talaga pag banal eh. Tulungan ka ng Diyos para maging perfect pa. Sige bro. Letra por letra eh. Bro? Baka may follow-up question nga pa bro, gamay bro, para to sa para sa'yo kasi hindi ka naman namin masisip, pinanganak ka dyan sa Pentecost, di ba? Bro, si Jared ba, Catholic na rin ngayon? Doon nga siya. Ay, ganun. Dati ba siyang dating ka? Ay siyang
RNC naging MCGI din, tapos tumiwalag sa MCGI. Kasi nga, gusto niya, ayaw niya kay Daniel Rason, gusto niya Eli Soriano. Bakit daw? Anong dahilan? Hanggang sa iniwan niya na talaga hanggang sa tinakbin niya na talaga yung aral ng MCGI. Kaso nga, ayun nga, kaso dala-dala niya pa rin yan, nakipagdebate sa mga Katolik, ayun, ng tauhan. By the way, Brother Michael, may tanong ka pa, bro? Wala na po, bro. Mamaya ba pang tanong, bro? Huwag kang mahiya. Bakit tayo? Bro, kumakain ka, bro? Oo, pansit canton nga kasi busy. Wow, sarap yan, bro. Ayain mo naman kami, bro. Ay, bro, saan ang ano mo? Location mo pala? Hindi ko sinasabi dito sa live, bro. Dahil saan dito? Maraming banta sa akin dito, hindi ko na sinasabi para mahirapan sila. By the way, bakit tayo na iba? Sino kayang pwedeng magsakripisyo? Well, iba na lang. Salamat, bro. Pero yan, ha? Nagtakripisyo pa si Django, ha? Para makakyat kayo. Sige, bro. Invite tayo. Ano muna out na ako. Para may ano rin, may umakyat na iba. Oo nga. Sige, bro. Mamaya may debate ako, guys, no, sa Bible Alone laban kay James. Akit, guys, akit, mag-request na kayo. Si Enlighten. Magandang tanghali, mga bro. Magandang tanghali, bro. Anong church mo, bro? Ako ay MCGI. MCGI. So, di ba, bro, minsan, curious lang ako, bro. Ba't pag nagba-Bible study, minsan si Soriano, binabanggit lagi yung Catholic? Siyempre, pagkakaroon ng kumbaga differentiate, pagkakaiba, ganun. Kung ano yung pagkakaiba comparison. sa paniniwala nila. Comparison, ganun. Pero, bakit ang Catholic Church, kapag nagmimisa sa Vatican, hindi nababanggit ang MCGI? Di yata kilala? Hindi rin kilala. Siyempre, maliit na kumbaga, wala pa sa 1% siguro. Wala. Sama na ng MCGI. Kaya di rin nababanggit. So ano ba nakalagay yung sa Aklat ng Roma? Diba, ang pananampalataya ng iglesia o ang atheist. Ang pananampalataya ng tunay na iglesia ay tanyag sa buong mundo. Agree ka ba doon? Yes, the Catholic Church. Catholic means universal. Universal, sa buong mundo nga siya. So, agree ka ba doon, brother Enlightened, na ang pananampalataya ng tunay na iglesia ay tanyag sa buong mundo? Yes, the Catholic Church. Agree ako dun. That dates back to Jesus Christ himself. So, kung ang pananampalataya ng tunay na iglesia ay tanyag sa buong mundo, bakit yung sa inyo, bro, hindi kita? Sila yung natupad sa hula ng mga lobong Maninila na nasa likuran ng mga apostol. Pag-usapan natin yan, bro. Nakikipag-ano ka, bro? Sharing. Kaya gusto ko yan. Ikaw, bro, na ano yung history? Alamin niyo muna yung history. Teka lang, bro. Mag-history tayo, bro. Historical tayo, bro. Sino ang nag-ordain? Ang ibig sabihin, wait lang, bro. Uncle Nash. Wait lang, Uncle. Magpaingulat lang ako. Wait lang. Sige. Tapusin ko lang yung sasabihin ko. So, according sa iyo, bro, na yung iglesia na tanyag ang pananampalataya sa buong mundo, sila yung lobo? Oo. So, sinabi na ang iglesia, sabi ni Pablo, ang inyong pananampalataya ay tanyag sa buong mundo. So, ito rin itong iglesyang to, sila rin yung lobo, bro? Oo. Ano sila, huwad na iglesia, ang mga iglesia huwad. Katoliko. Maganda yan. Maganda pag-usapan yan. Okay. So, ano tayo? History by history tayo.
Kasi hindi kayo babasa sa Pax Bible. Ayaw naman, no. Doon ko kayo hilahin. Sige, hilahin mo. Hindi kasi, Yes, bro, una bro. Nag-refer din ako sa Katoliko kasi unti-unti na rin naman sa religion ko. Bro, mag-oras lang tayo. Ikaw na, brother Nash. Ay, nako. Sabi ni brother Enlighten, na yung, guys, tandaan niya, malinaw yung sinabi niya, yung iglesia na panyag na pananampalataya sa buong mundo na pinupuri ni Pablo na magbatian ng banal na halik ay mga huwad daw. No? Meron ba tayong talata na mababasa na sila yung mga huwad na iglesia, bro? Meron ba? Unang-una bro, yung imahe ni Kristo na ginagamit ng Katoliko, hindi talaga itsura ni Kristo yun. Doon muna tayo bro sa ano. Doon muna tayo sa claim mo. So sabi mo, yung iglesia na bumati, binati ni Pablo, na tanyag ang pananampalataya sa buong mundo, sila ay mga huwad. Saang talata natin mababasa yan, bro? Na huwad ang iglesyang yan. Meron ba talata? Baka sa dyaryo yan, bro. Walang talata pero sa dyaryo meron eh. Baka nasa tissue eh. Pwede ba ako magtanong kay Enlighten? Tapusin ko lang, Uncle. Sige. May tatanong lang ako kay Enlighten. Pagkatapos mo ko yan. Tatapusin ko lang bro para hindi matabunan yung tanong natin ha. Maganda kasi yung tanong ko bro eh. Tapos nakalagay sa CITES ng Mateo 7:15. Ulitin ko yung tanong bro ha. Sabi mo, yung iglesia, no? Tanda mo, yung iglesia na sinulatan ni Pablo na magbatian ng banal na halik at sila rin yung tanyag sa buong mundo ang kanilang pananampalataya. Sabi mo, ito ay huwad na iglesia. Anong talata mababasa na ang binati ni Pablo na iglesia ay mga huwad na iglesia? Saan yan? Anong talata yan, bro? Wala akong sinasabing huwad na iglesia yun, yung sinasabi ni Pablo. Kakasabi mo lang kanina kasi tinatanong kita eh. Hindi pa naman kalat sa buong mundo yun eh. Yung iglesia ng Diyos. Uncle Boy, pakibasa ka. Hanggang Europe, hanggang sa buong mundo. Hanggang ano lang yan. Hanggang Greece lang yan eh. Roma. Maabot ng Asia yun. Roma, babasa tayo ha. Hindi pa tumatawid ng silangan. Hanggang... Bro, babasa lang tayo ng Pwede mo talata. pa isa lang. Kanina po. Wait lang bro. Babasa tayo ng talata ha. Uncle Boy, basa. Sa Roma ha. Roma, actually ito yung maganda eh, no? Roma 16 talatang 19 ang letra por letra. Ang linaw dito, ito po ya progressive na pangyayari. Ang inyong pagsunod ay naging bantog sa lahat ng mga tao, lahatan na tao. Letra por letra. So babasa pa Anong ako. year niya sinabi yan? Ayun ang tanong doon. Anong year niya sinabi yan? Bro, timing ka muna bro. Huwag muna tayo sa iyo. So, sabi mo kanina, hindi kilala, no? Hindi sila tanyag sa buong mundo. So sabi mo, sa Greece lang sila. Nabasa sa lahat ng bansa, no? Nabasa tao sa eh. ibang Hindi kasi version, sa bro. lahat ng Greece. Okay. Ito lang bro ha. Wait lang bro. Pwede pa natin gamitin bro, ibang version. Sabi niya sa ibang version, sa lahat ng mga bansa o sa buong mundo o buong daigdig. Ay, sabi diyan no, sa ibang version. So, sabi mo, wala bro. Saan natin mababasa na ang iglesyang iyan ay hindi bantog bro? Saan? Dario. Nagyari no. Okay. Wait lang. So, wala na no? Ganito kasi yan, hindi lang naman sa Greek. Kasi ito, Roman Empire. Roman Empire kasi noong time na yun eh. Yung kabila, Persia, tapos India. Doon kumalat yun, di ba? Doon kumalat ng Catholic Church. Ngayon, at yung tanong ko sa'yo, si San Ignacio, siya yung nag-coin ng Catholic Church. Sino ang nagbigay ng posisyong obispo kay San Ignacio sa Antioquia? Sagot, enlightened. Nawala na siya. Nalaglag ba? Hindi, andyan siya sa baba. Andyan sa baba. Claim lang ng Iglesia Katolika yun kasi yung mga ginagawa nilang tradisyon, hinango lang nila sa dating tradisyon na hinahangaan ni Constantine. Yung sinasamba nilang sun god. Okay. Wait lang. Explain ko sa'yo ha. Ganun, hinango lang nila. Marami silang binagong aral ng Babasa original ako, na aral ng Babasa ako, Kristiyano. enlighten, Marami silang binago.
Enlighten, babasa ako ng talata. Ano tayo? Ang nice in... Wait lang, bro. Una, bro, ang tanong ko dito, yung... Wait lang, bro. So, babasa ako ng talata, Sabi mo kanina, hindi kilala ang iglesia, no? Sabi mo, sa Greece lang. Babasa ako ito, letra per letra. Roma 1:8. First, sabi dyan, no? I thank my God through Jesus Christ for all of you. Because your faith, ang inyong pananampalataya is being reported all over the world. Hindi sinabing all over Greece, bro. Buong mundo. So, tutol ka ba dito? Agree ka sa talata, bro? Enlighten? Tutol ka ba sa talata o agree ka? MCJ ba si Enlighten? Agree po ako sa talata na yan. Agree po ako. Okay, kung agree ka sa talata, ano yung tama? Sinabi mo dito na sikat lang sila sa Greece o sikat sila sa buong mundo? Alin sa dalawa yung tama? Hindi pa narutupad yung hula nila sa panahon na yan. Hindi hula to, bro. Hindi pa Hindi to hula. tupad. Greetings to, bro. Hindi pa narutupad. Ang galing siya ba? 30 wait lang, of Angela. Bro, wait lang. Greetings greetings to, bro. in-specify niya naman yung mga sabi dito, iglesia bro, makinig ka muna. Ilang iglesia ba yan? Bro, makinig ka muna ha. Ito yung statement niya. First, I thank my God through Jesus Christ for all of you. So this is a greetings. Because your faith, past tense, no, hindi future tense. Because your faith is being reported, past tense again. Ibig sabihin, hindi siya future tense. So, siguro naman nag-aral ka ng mga tense, no? So, all over the world. Hindi siya hula, bro. Past tense siya, bro. Ibig sabihin, naganap na. So, ulitin ko yung tanong. Ano ang mali? Sikat sila sa buong mundo o sa Greece lang sila sikat? Sa Greece lang sila sikat. Kasi yung world map nun, hindi pa... Salamat, bro. Hindi pa. Okay na, bro. Kasi hindi pa naiikot yung mundo nun eh. Wala pang mga Spanish explorer. Kaya ang capacity nila mag-isip na world map, yung pagkakaintindi nila, yun lang. Yung nasasakupan ng iglesia na world. So, mali na naman, no? Ako na po debunk niyan. Kasi napakaaning kung isasagot ko, nakakabilang yung Pilipinas. Wait lang, bro. Hindi naman nasagot yun. Set na tayo ng debate na lang tayo. Enlightened, debate nga tayo ngayon. Papatunayan mo na sa Devonia. Debate na lang tayo. Debate na lang. Kasi yung sinasabi yung Katoliko, hinahango lang yun sa tradisyon ng Roma eh. Bago muna magdebate. Anong specific topic? Yung patunayan ko ang Catholic Church, ang one to patanungin muna natin yung kanina, yung naririnig ko yung sinasabi yung ikaw, bro. Teka lang. Magtatanong yung secret weapon namin. Tatanungin kita, Enlightened. Opo, anak. Tatanungin kita, anak, ha? Wag kang magsagot sa akin. Di ba ang sabi ng ng kapatid na Eliseo Soriano na kayo ang tunay na aral, tama ba ako? Tama ba ako? Yes or no? Yes. Okay. Sino obispo ng MCGI? Sandali lang, nasa taas ko, sandali lang. Relax ka lang. So, anak kong Enlightened, dahil nagsabi ka ng yes, okay. Ito, simple lang naman ang tanong ko, hindi naman nakakabigat sa iyong damdamin. Ito. Saan ba sa talata, letra for letra ha, na ang paghahalik ng mikropono sa harap ng tao ay biblical? Sige nga. Hindi maling tanong para sa tamang sagot yung tanong nyo. Hindi maling tanong yung tama. Hindi mali tanong nyo eh. Mali yung tanong nyo. Wala pong ganong aral sa MCGI. Wala pong ganong aral na umalik sa mikropono. Ayaw niya sagutin ko. Maling po yun. Maling secret weapon. Inappropriate na tanong. Ganito. Wait. Sa aming secret weapon. Kasi po yung tanong nyo pang-kantsaw po yung tanong nyo. Wait lang, Uncle Enlighten.